Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 1071 nasa akin ni Jiangling. Sa Jiangling lahat ng naruroon ay scholar. Marahil ay limitado ang kanilang kakayahang sumulat ng magagandang tula, ngunit ang kanilang kakayahan sa pagpapahalaga ay hindi masama. Anong tula? Anong tula? Para sa tulang ito lamang, dapat kong manalo sa unang lugar. Hindi ko alam noon na si Mr. Feng ay napakahilig na tao. Pagkatapos basahin ang tula na ito, nakakaantig talaga. Hindi katakataka na ang tula ni Mr. Feng ay tumaas kamakailan. Mula noong huling Mid-Autumn Poetry Fair, ang mga tula ni Mr. Feng na nanalo ng unang pwesto sa pulong ng tula ng 2 beses sa isang hilera ay pawang mahusay na mga gawa. Kahit na sumali si Miss Lin sa pulong ng tula sa oras na iyon, magiging mahirap para sa kanya na gawin ito. Panalo sa unang lugar. Oo, karapat-dapat si Mr. Feng na maging Mr. Feng. Sa sandaling lumabas itong Peach Blossom poem ngayon, ang huling ito ang magpapasya. Kung tutuusin, lahat sila ay taga-Jiangling, plus ang kalidad ng Peach Blossom poem ni Feng Mubay ay talagang maganda, kaya nang matapos niya itong basahin, lahat ng mga scholar sa Jiangling ay walang pinipilit na purihin siya. Pagkatapos ng lahat, si Feng Mubay ay kumakatawan kay Jiangling, at alam nila ang kasabihang, lahat ay magiging masagana, at lahat ay magdurusa, kaya sila ay nambobola. Lahat sila ay kinunan ng larawan. Si Feng Mubay ay nakunan ng larawan ng tulala. Siya ay naglagay ng maraming pagsisikap sa paghahanda ng tula na ito, kaya tiyak na kaya niya ang napakaraming papuri. Si Master Xia, na sinisisi ang kanyang sarili sa kanyang kawalang ingat at iniwan ang kayamanan ng kaligrapya, ay ngumiti din at nagsabi, kamakailan lamang, narinig ko na si Mubay ay naghanda ng tula para sa Peach Blossom Poetry Club, ngunit hindi ko pa siya narinig na nagsiwalat ng anuman tungkol dito. Ngayon ko lang nalaman kung bakit niya ito inilihim, ngunit ang kanyang paglihim nito ay napakasakit sa akin bilang isang guro, kung alam kong napakasarap niyang isinulat bilang isang guro. Magsulat ulit ng tula para ipahiya ang sarili ko. Haha. Bagamat tinuwanan ni Master Xia ang kanyang sarili, ang pinagbabatayan ng kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay walang iba kundi ang pagpuri sa mga tula ni Feng Mubay, at nagtawanan ang lahat pagkatapos marinig ito. Tumango rin si Prefect Shu bilang pagsang-ayon, napanood ko si Mubay na lumaki mula pa noong bata siya. Ang kanyang pagkatao ay ganito, hindi mapagpakumbaba o mayabang, hindi mayabang o mapusok. Hindi nakakagulat na kaya niyang sumulat ng ganoon kagandang tula. Prefect Shu, labis na papuri. Bahagyang tumango si Feng Mubay. Matapos basahin ang tulang ito at makatanggap ng nagkakaisang papuri mula sa lahat, bahagyang lamambot ang kanyang orihinal na mabagsik na kutis. Matapos maging magalang sa lahat, lumingon siya kay Lin Warner. Warner, ano sa tingin mo ang aking Peach Blossom poem? Ang tulang Peach Blossom Temple ay maingat na inihanda para kay Lin Warner ni Feng Mubay. Naramdaman pa niya na ang lahat ng mga tula na naisulat niya sa unang kalahati ng kanyang buhay ay hindi kasing ganda ng isang ito, dahil ang isang ito ay talagang nakakagambala. Kahit na ang Peach Blossom Poetry Fair na ito ay may mga twists at turns, at si Jingzi, ang shit-stirrer, ay lumitaw sa gitna, ngunit sa pananaw ni Feng Mubay, at least maganda ang resulta o mas maganda kaysa dati. Sa ilalim ng suporta ni Jingzi, ang kanyang sariling ang tula ay nagtaas ng kapaligiran ng pulong ng tula sa pinakamataas na antas. Sa sandaling ito, ang pinakadakilang inaasahan niya ay purihin ni Lin Warner, dahil napakaraming taon na niyang hinihintay ang sandaling ito. Para naman kay Jingzi, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol dito, dahil pakiramdam niya, kapag nailathala na ang tulang ito, wala nang papuri sa Peach Blossom Poetry Fair. Karibalyan ng tula. Dahan-daang hinayla ni Lin Warner ang kanyang buhok sa harap ng kanyang noo at nakangiting sinabi, napakaganda ng Peach Blossom poem ni Master Feng. Nakasali ako sa napakaraming pagtitipon ng tula kasama si Master Feng at nakinig sa napakaraming tula ni Master Feng, ngunit ito ang pinakamaganda. Ngayon lang. Tama ang isang tao. Kung si Mr. Feng ang unang nagsulat ng tula na ito sa kompetisyon. Ito ay walang alinlangan na pinakamataas na papuri ni Lin Warner para kay Feng Mubay sa mga taong ito. Pagkatapos makinig ni Feng Mubay, ganap na tulala, magsasalita na sana siya ng magalang na salita nang magsalita ulit si Lin Warner. Gayunpaman, ang pinakagusto kong marinig ngayon ay hindi ang mga tula ni Mr. Feng, kundi ng kapatid ko. Habang sinasabi niya iyon, muli niyang tiningnan si Jingzi ng may pagmamahal, at biglang naramdaman ni Feng Mubay na napakatagal niyang ginugol sa paghahanda para kay Lin Warner. Ang lahat ng hirap pagkatapos ng mahabang panahon ay tila walang kabuluhan. Gusto kong umiyak. Sa pagtingin kay Jingzi, lahat ng kalungkutan ay nauwi sa galit. Pagkatapos ay nagalit siya, Master Jing, tapos na po akong magsulat. Hindi ba't sinabi mo lang na maaari kang magsulat ng isang basket na puno ng mga tula tulad ng ginawa mo dati? Haha, ang isang tula ay tungkol sa kalidad ngunit hindi dami. Siguro sa Jingzhou, maaari mong isulat ang iyong sinabi. That Peach Blossom poem can get the first place, but in our Jiangling, of the first place you are put out of a basket. Nasa akin ni Jiangling. Halos mapasigaw si Feng Mubay nang sabihin niya ang huling pangungusap. Inakala ng mga hindi nakakaalam na may ginawa si Jingzi sa kanya. Akin na, tama. Hindi sinagot ni Jingzi ang mga salita ni Feng Mubay, at hindi man lang siya nilingon.
Sinabi niya sa kanyang sarili, dahil gusto itong marinig ng aking ikapitong kapatid na babae, magsusulat muna ako ng isang random na kanta. Hindi pwede basta. Isulat ito ng basta-basta. Agad na nagprotesta si Lin Warner laban sa walang kwentang pag-uugali ni Jingzi. Hehe, humble lang ako at mahinhin. Ngumiti si Jingzi, bukod dito, kahit na ito ay isang random na kanta, ito ay higit pa sa sapat upang manalo sa unang lugar sa Jiangling Poetry Society. Mayabang. Kung titignan silang dalawa, parang nag-aaway. Si Feng Mubay ay umungal sa isang malandi na paraan, walang pakialam sa kanyang sarili bilang isang tao, kung ikaw ay talagang may talento, pagkatapos ay sumulat ka ng mabilis. Ano ang silbi ng pakikipag-usap lamang ng hindi nagsusulat? Sa pagkakataong ito, sumulyap si Jingzi kay Feng Mubay, at sinabing isang sulyap lang, pagkatapos ay naglakad siya papunta sa harapan ng karamihan, natahimik sandali, at biglang nagsalita. May wine ba dito? Nagulat ang lahat. Akala nila ay pinag-isipan niya ito, ngunit hindi nila inaasahan na hihingi siya ng alak. Inilibot ni Lin Warner ang kanyang mga mata sa kanya, saan nanggagaling ang alak sa lupaing ito ng Budismo? Ay, wala, gusto ko lang itanong. Pagkatapos magsalita ni He Hui, nanimbalik si Jingzi sa kanyang kalmado, lumakad papunta sa isang puno ng peach, pumitas ng bulaklak ng peach, inilagay ito sa pagitan ng kanyang ilong at inamoy ito, at naramdaman muli. Masyadong girly, kaya dali-dali kong sinimulan itong basahin. Peach Blossom Temple sa Peach Blossom Mountain, at Peach Blossom Immortals sa ilalim ng Peach Blossom Temple. Ang Peach Blossom Immortals ay nagtatanim ng mga puno ng peach at pumipili ng mga bulaklak ng peach na ibebenta para sa pera ng alak. Nakaupo lamang sila sa harap ng mga bulaklak kapag sila ay matino, at sila ay natutulog sa ilalim ng mga bulaklak kapag sila ay lasing. Kalahating gising at kalahating lasing araw-araw, ang mga bulaklak ay nalalagas at namumulaklak taon-taon. Ito ay isang sipi mula sa Peach Blossom Temple Song ni Tang Boho. Logically speaking, kabilang sa mga tula ng Peach Blossom na alam ni Jingzi, hindi ito ang pinakanamumukod-tanging, at hindi ito masyadong akma sa sitwasyon kapag inilagay dito. Ngunit ito ang unang pinili ni Jingzi, at mayroon siyang sariling kahulugan. Gaya ng inaasahan, sa sandaling matapos niyang basahin ang kanyang tula, humagalpak ng tawa si Feng Mubay, Master Jing, lahat ng tula mo ay hindi ganito ang kalidad. Kung gayon, hindi mo ako matatalo. Pagtatapos. Sa pagsasalita, hindi niya nakalimutang hikayatin ang iba, ano sa palagay mo, ang tulang ito ay mas mahusay kaysa sa aking tula. Ang tula na ito ay maganda sa unang tingin. Nakakaakit basahin, at talagang maganda. Hindi naman masama, pero ang artistic conception. Sa sandaling lumabas ang huling pangungusap, ang lahat ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang dahilan kung bakit napakaganda ng tula. Ang mga tula ay nakabatay sa tanawin. Kung walang tanawin at may mga tula na nag-iisa, ito ay higit na isang tambak ng mga salita at ito ay hindi maganda. Kung mababasa ito ng isang kaawa-awang monghe, ang tulang ito ay isinulat ng walang kabuluhan. Biglang, isang malalim na boses ang tumunog, at si Jingzi ay natuwa, ikaw ang naghihintay sa akin. Kabanata 1,972 Matandang Monghe. Ang tagapagsalita ay si Master Kung Jing, ang abot ng Peach Blossom Temple. Logically speaking, bilang abot ng Peach Blossom Temple, si Master Kung Jing, isang monghe, ay hindi pamilyar sa tula. Pamilyar siya sa iba't ibang kasulatang Budismo at hindi dapat suriin ang mga tula. Ngunit sa oras na ito, tumayo siya. Lalong nagulat si Feng Mubay nang makita niya ito, at agad na nagsabi, "Oh, Master Kung Jing, ano sa palagay mo ang tulang ito?" Si Master Kung Jing ay lumabas, yumukod kay Jingzi, at sinabi sa malalim na boses, bilang isang monghe, itong kawawang monghe, hindi ako dapat magkomento sa mga tula ng mga donor, ngunit may ilang mga salita tungkol sa mga tula ng donor na ito na hindi ikinalulugod ng kawawang monghe. Bago niya malaman ang pagkakakilanlan ni Jingzi, si Master Kung Jing ay binugbog ni Jingzi dahil sa kanyang mga disipulo. Hindi masaya, orihinal niyang binalak na humingi ng paliwanag kay Jingzi, ngunit ang pagkakakilanlan ni Jingzi ay nahayag sa kalaunan, at maging ang kanyang matandang kaibigan na si Shu Taisho ay walang pagpipilian kundi ang sumuko. Gayunpaman, si Prefect Shu ay pinigilan ni Jingzi dahil sa kanyang opisyal na posisyon. Imposibleng mailabas niya ang kanyang galit sa kanya, kaya naghanda si Master Kung Jing na sumulong sa kanyang sarili. Si Master Kung Jing ay hindi natatakot kay Jingzi. Bagamat hindi siya humawak ng opisyal na posisyon, bilang abot ng Peach Blossom Temple, napakataas pa rin ang kanyang katayuan sa Jiangling. Pabayaan si Jingzi, kahit na dumating si Emperor An, kailangan niyang magbigay-pugay sa Peach Blossom Buddha. Para masuri niya si Jingzi nang walang prinsipyo, ngunit wala siyang kinalaman sa kanyang sarili, walang opisyal na may utak ang maglalakas loob na sakta ng isang monghe. Sa makatuwid, sadyang hindi niya tinugon si Jingzi sa pamamagitan ng kanyang opisyal na posisyon, sa halip ay tinawag siya bilang isang benefactor, upang bigyan siya ng tulong. Oh! Kung hindi masaya ang matandang monghe na ito, isuka mo na lang agad. Sabi ni Jingzi na may nakapikit na ngiti. Ang kawawang monghe ay ang abot ng Taohua Temple. Ang kanyang Dharma name ay Kung Jing. Ako ang presidente ng The Newspaper.
Ang pangalan ko ay Jingzi. Malamig na tiningnan siya ni Jingzi at naisip niya, kung tatawagan mo akong donor, tatawagan kitang benefactor. Ikaw na matandang monghe, kami ay nakatali. Siyempre, sa katunayan, magiging kurbata kung tawagin siya ni Jingzi na isang kilalang monghe. Ngayon, kung tatawagan lang niya siyang matandang monghe, mananalo si Jingzi sa maliit na margin. Napakabastos ng isang hamak na monghe, Presidente Jing. Sa paglipas ng mga taon, bago pa man siya maging abot ng Taohua Temple, walang sino man ang dapat magalang na tumawag sa kanya na senior monghe kapag nakita niya siya. Ang ganitong uri ng matandang monghe ay labis na walang galang. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Master Kung Jing ang pamagat. Habang naririnig niya ito, lalo siyang naging hindi komportable, kaya napaatras lang siya at tinawag si Jingzi na President Jing sa halip. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay hindi siya bibigyan ni Jingzi ng kahit anong mukha. Okay, matandang monghe. Kung hindi kita tatawaging kalbong asno, nakakahiya naman sa'yo, pero tinatapakan mo pa rin yung ilong mo at sinasampal mo yung mukha mo, walang hiya talaga. Magsalita ka, matandang monghe. Nang makita ang katahimikan ni Master Kung Jing, hindi nakalimutan ni Jingzi na paalalahanan siya. Ikaw, ang kawawang monghe na iyon ay magsasalita tungkol sa iyong peach blossom na tula ngayon. Huminga ng malalim si Master Kung Jing, mukhang labis na hindi nasisiyahan, ang tulang ito ay naisulat lamang ng maaga, at hindi ka man lang nag-abala na baguhin ito. Ito ay walang halaga. Wow! Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang lahat sa audience. Ang pinakamasayang tao ay walang alinlangan na si Feng Mubay. Medyo natuwa siya nang magkaroon ng kaunting alitan sina Jingzi at Master Kung Jing dahil sa kanilang mga pangalan. Ngayong narinig niyang tahasan ang pagpuna ni Master Kung Jing sa mga tula ni Jingzi, natuwa siya. Halos pumalakpak ako ng kamay at nag-cheer. Oh, pagkatapos ay ipapaliwanag ito ng matandang monghe ng detalyado. Sabi ni Jingzi na may pabirong tingin. Nang dumating ang kaawa-awang monghe sa Peach Blossom Mountain mahigit 20 taon na ang nakalilipas, narito ang Peach Blossom Temple. Anong Peach Blossom Temple ang binanggit sa tula ni President Jing, at sinabi rin niya na pumitas siya ng mga peach blossoms at ibinenta ang mga ito para makabili ng alak. Kalokohan lang iyon. Sino ang nang-ahas na kunin ang Peach Blossom Temple para sa alak? Paulit-ulit na binanggit ang Peach Blossom Temple sa isang lugar na Budista, malinaw na wala siyang pakialam sa Peach Blossom Temple o sa kawawang monghe. Itinaas ni Master Kung Jing ang kanyang mga braso at sumigaw, at inakala ng mga hindi nakakaalam na pangungunahan niya ang lahat sa pag-aalsa, ngunit talagang makapangyarihan ang kanyang mga salita, at sa sandaling matapos siyang magsalita, nakuha niya ang suporta ng lahat. Sa katunayan, ang Peach Blossom Temple, na lumilitaw sa tula ni Jingzi ay hindi katulad ng parehong lugar sa Peach Blossom Temple, at hindi mangyayari dito ang napakagandang negosyo ng pagpili ng mga bulaklak ng peach at pagbebenta nito para sa pera ng alak. Sa makatuwid, ito ay naaayon sa sinabi ni Master Kung Jing. Ang tulang ito ay tila hindi naisulat ngayon, ngunit ito ay tila naisulat ng maaga sa isang lugar. Hindi man lang nag-abala si Jingzi na baguhin ito. Ito ay naaayon sa iniisip ni Jingzi sa kanilang isipan. Disenyo ng karakter lahat ng mga tula ay isinulat ng mga gunman. Ang sinabi ni Master Kung Jing ay may katuturan. Sa mahalagang lugar na ito ng Budismo, talagang hindi nararapat na banggitin ang alak ng maraming beses. Ang maling pagsulat ng Peach Blossom Temple bilang Peach Blossom Temple ay talagang parang isang tula na inihanda ng maaga. Ano sa palagay mo? Hindi pinansin ni Jingzi ang mga komento ng lahat. Sa halip, ngumisi siya at tumingin kay Master Kung Jing, matandang monghe, kanino ang Peach Blossom Temple na ito? Siyempre ito ay pag-aari ng kawawang monghe. Napakatapang mo. Nagsalita lang siya. Malakas na sumigaw si Jingzi, na ikinagulat ng lahat, sa buong mundo, walang maharlikang lupain. Ang mga malalaking ilog at bundok ng Angwo ay pag-aari ng kasalukuyang emperador, hindi banggitin ang Peach Blossom Temple na ito, maging ang buong Peach Blossom Mountain at Jiangling City ay pag-aari ng banal, ngunit ikaw, isang matandang monghe, sabihin na bakit ito ay pag-aari, o ang banal. Biglang nagtaas ng boses si Jingzi, gusto mo bang magrebelde? Nakakahiya naman. Napakalaki nito kaya nataranta agad si Master Kung Jing. Hindi banggitin na siya ay nalilito, lahat ng naruroon ay nalilito, at naisip nila ayon sa loika ni Jingzi, at talagang walang mali sa kanyang sinabi. Ito, President Jing, mangyaring huwag kang magalit. Si Master Kung Jing ay pinawisan ng malamig, ang dahilan kung bakit siya maaaring igalang ay dahil nirerespeto ni Anguo ang Budismo, at dahil nirerespeto ni Emperor An ang Budismo. Sa huling pagsusuri, gusto pa rin nilang ma-attach sa korte, sundin ang utos ni Emperor An, at magrebelde. Hindi siya maglalakas loob. Ang ibig sabihin ng kawawang monghe ay, ako ang abot ng Peach Blossom Temple. Ang pang-araw-araw na gawain ng Peach Blossom Temple na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng kaawa-awang monghe. Kung tungkol sa pagmamayari ng Peach Blossom Temple at maging ang Peach Blossom Mountain, natural na pag-aari ito ng Imperial Court. Napangisi si Jingzi matapos itong marinig. Kaya alam mo rin na ang Peach Blossom Temple na ito ay hindi sa iyo. Dahil ang Peach Blossom Temple na ito ay pag-aari ng Imperial Court,
hindi ba normal para sa akin, bilang isang pangalawang ranggo na opisyal ng Imperial Court, na mamitis ng ilang peach blossoms at ibenta ang mga ito para sa ilang alak? Gaya ng karaniwan mong naniningil. Makatuwirang ibigay ang pera ng insenso kay Tai Shou. Si Tai Shou ay ang magulang, opisyal ng Jiangling City. Ang Taohua Temple na ito ay karaniwang pinamamahalaan ni Tai Shou. Normal para sa iyo na gamitin ang pera ng insenso bilang mga bayarin sa pamamahala. Si Prefect Shu ay kumakain ng melon at nanunood ng isang palabas, ngunit hindi niya alam na ito ay kakainin ng kanyang sarili habang siya ay kumakain. Agad siyang nabigla. President Jing, itong pera ng insenso. Prefect Shu, huwag kang kabahan. Ngayon ko lang sinabi na ang Peach Blossom Temple na ito ay pag-aari ng Imperial Court. Tuwing weekdays, si Prefect Shu ay nagsisikap na alagaan ito, kaya nararapat na kumuha siya ng pera ng insenso. Nang matapos magsalita, pagkatapos ay sinulyapan niya si Prefect Shu, huwag mong sabihing hindi nila ito ibinigay. Kung hindi sila maglakas loob na ibigay, pagkatapos ay iimbestigahan ko itong mabuti. Kabanata 1973 Peach Blossom Temple. Pagkaraan ng ilang sandali, si Prefect Shu ay tumango at inamin na kinuha niya ang pera ng insenso dahil hindi siya nang ahas na hayaan si Jingzi na magsuri. Sa paglipas ng mga taon, nakakolekta siya ng maraming bayad sa pamamahala. Sa simula, ang mga pangunahing pagdiriwang ng tula sa Jiangling ay ginanap sa iba't ibang mga restoran o golan. Hindi na niningil ng entry fee ang mga restaurant at golan, ngunit ang mga scholar at talento na pumasok sa gusali ay tiyak na gagastos ng pera sa gusali. Ang presyo ng iba't ibang inumin at tsaa ay mas mataas kaysa karaniwan. At ang mga may-ari ng mga restaurant at golan ay natural na magbibigay kay Tai Shou ng kaunting trabaho, at ito ay naging isang itinatag na panuntunan. Nang maglaon, si Master Kung Jing ay naging abot ng Taohua Temple. Upang humanap ng pag-unlad, natagpuan niya si Tai Shou at nangako na hanggat ibibigay ni Tai Shou ang iba't ibang pagtitipon ng tula sa Taohua Temple, bibigyan niya ng pera si Tai Shou para sa bawat pulong ng tula. Maraming mahirap na trabaho. Nag-alinlangan si Prefect Shu, ngunit kalaunan ay pumayag siya. Dahil, nagbigay siya ng sobra kaya hindi na nagkaroon ng lakas ng loob na tumanggi si Prefect Shu. Sinasabing ang lana ay galing sa tupa. Ang Taohua Temple, bilang isang Buddhist na templo, ay natural na walang gaanong pera. Saan kaya manggagaling ang napakaraming pera para parangalan si Prefect Shu? Sa makatuwid, ang pera ng insenso ay nabuo. Dapat mong malaman na kahit na may pera para sa insenso kapag pumapasok sa Taohua Temple, ito ay voluntaryo sa oras na iyon. Ang mga taong gustong humingi sa Diyos ng mga pagpapala ay natural na kusang loob na mag-alok ng pera para sa insenso. Ngunit ngayon, ang sinumang gustong pumasok sa templo para lumahok sa pagdiriwang ng tula ay kailangang magbayad ng pera ng insenso. Noong una, may mga taong hindi nasisiyahan. Kung tutusin, maraming iskolar ang hindi mayaman. Gayunpaman, kahit na may mag-react, ang bagay ay pinigilan pagdating kay Prefect Shu, at nawala ito sa paglipas ng panahon. Dahil dito, ang Taohua Temple ay lalong naging laganap, at ang presyo ng insenso ay tumaas kasabay nito, at hindi sila pinayagang magdala ng sarili nilang mahaba at maikling insenso, na lubhang nangingibabaw. Ang transaksyon ng kapangyarihan at kayamanan sa pagitan nina Prefect Shu at Master Kung Jing ay makulimlim. Dahil hindi ito sinisisi ni Jingzi, pinili ni Prefect Shu na aminin ito. Kung malalaman niya ito, siya, ang prefect, ay walang magagawa. Si Jingzi ay lubos na nasisiyahan sa sagot na ito at hindi na nagpatuloy sa pag-aalala tungkol sa pera ng insenso. Dahil dito ay nakahinga ng maluwag si Prefect Shu. Naisip niya na parang ayaw ni Jingzi na gumawa ng gulo tungkol sa pera ng insenso. Masyado lang siyang kinakabahan. Tumango si Jingzi at sinabing, tama. Kaya, kung makolekta ni Prefect Shu ang pera ng insenso mula sa Peach Blossom Temple, ang opisyal kong posisyon ay mas mataas kaysa sa Prefect Shu. May problema ba sa pagkuha ng pera para sa pagpili ng mga bulaklak ng peach at pagbebenta ng alak? Hindi, walang problema. Nauutol na sumang-ayon si Master Kung Jing. Siya ay orihinal na dumating upang akusahan si Jingzi, ngunit siya ay natakot sa kanya na siya ay agad na nawala ng galit at palaging may kakaibang pakiramdam. Nga pala, ngayon lang nagkwento ang matandang monghe tungkol sa problema ng Peach Blossom Temple, tama ba? Tumango si Master Kung Jing, iniisip na ang pagpili ng mga bulaklak ng peach at pagbebenta ng mga ito para sa pera ay hindi makatwiran, ngunit ang pagtawag sa Peach Blossom Temple ay walang silbi. Kailangan mo bang hugasan ito? Sa hindi inaasahang pagkakataon, napangiti si Jingzi matapos itong marinig, dahil, mula ngayon, walang Peach Blossom Temple sa Jiangling City, tanging Peach Blossom Temple. Dahil nakisawsaw siya sa isyu ng pagmamayari ng Peach Blossom Temple na tinalakay lang. Bago pa siya makapag-react, si Master Kung Jing ay natigilan saglit, kaya hindi siya nagsalita. Nung nag-react siya bigla siyang nagising. President Jing, anong ibig mong sabihin? Malinaw na nandito ang Peach Blossom Temple, bakit mo sinabing wala na? Dahil mula ngayon, ang Peach Blossom Temple ay tatawaging Peach Blossom Temple. Bakit? Lumapit si Jingzi.
Pagkaraan ng ilang hakbang, lumapit siya kay Master Kung Jing, wala pang 1 metro ang layo mula sa kanya, at sinabi sa malamig na boses, dahil isa akong pangalawang ranggo na opisyal ng Imperial Court, bakit, kailangan ko pang magulat sa iyo at hilingin sa iyo na gawin ang aking trabaho? Posible ba na ikaw ang kanyang kamahalan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sinumpa ni Master Kung Jing si Jing Zi ng hindi mabilang na beses sa kanyang puso. Napakasama ng lalaking ito. Siya ay nagsasalita ng normal, ngunit palagi niyang ililigaw siya. Buti na lang at matalino siya. Kung hindi siya nag-iingat, inakusahan niya siya ng panlilinlang sa emperador. Ang ibig sabihin ng kawawang monghe ay maganda ang pangalan ng Peach Blossom Temple, bakit bigla itong napalitan? Sa katunayan, kung ang templong ito ay tinatawag na Peach Blossom Temple o Peach Blossom Temple ay hindi ang isyu na pinakainaalala ni Master Kung Jing, ngunit ang abot ng Peach Blossom Temple ito ay siya, at alam ng lahat sa Jiangling na kung ang Peach Blossom Temple ay magiging Peach Blossom Temple, ano ang mangyayari sa isyu ng pagmamay-ari. Matapos marinig ito, ngumisi si Jing Zi, okay. Kung hindi ako nagsagawa ng pribadong pagbisita na incognito, iisipin ko rin na ang Taohua Temple ay mabuti. Ngunit ang resulta ay eksaktong kabaligtaran. Ang pagpunta sa templo upang mag-alay ng insenso ay nakasalalay sa katapatan at kamalayan ng mga tao, ngunit ang Peach Blossom Temple ay pinipilit ang lahat na bumili ng iyong insenso kaysa sa yamas na oras, at ang presyo ng yaita ay mas mahal. Ngayon pa lang sa labas ng pinto, pinilit mo lang akong bumili ng mahabang insenso, pero naglakas loob kang humingi ng 2 tail na pilak para sa isang mahabang insenso. Mga kilalang monghe, halatang mga bandido kayo. Nalinlang mo ang maraming tao sa ilalim ng pangalan ng Taohua Temple sa mga nakaraang taon, na isang kahihiyan sa reputasyon ng Budismo. Kaya, mayroon ka pa bang anumang pagtutol sa pagpapalit ng pangalan ng Taohua Temple sa Taohua Temple? Ang sinabi ni Jing Zi ay totoo. Lumalabas na dahil sa proteksyon ni Magistrate Shu, kahit na may hindi nasisiyahan sa ulat, lahat sila ay masusupol. Ngunit ngayon na si Jing Zi ay nag-imbestiga sa kanyang sarili, si Master Kung Jing ay walang kahit katiting na intensyon na mangilan-ngilan. Pagkatapos mag-isip sandali, mabilis niyang sinabi, sumasang-ayon ako. Ngunit Presidente Jing, ang kawawang monghe ay napinsala. Ang kaawa-awang monghe ay nagsusunog ng insenso, sumasamba kay Buddha, at nagbabasa ng mga banal na kasulatan sa templo. Kung tungkol sa paghingi ng pera ng insenso, ginawa ito ng mga disipulo ng pribado. Sa oras na ito, ipinaliwanag ni Master Kung Jing batay sa ideya ng isang patay na kaibigang Taoist ay hindi mamamatay na isang kaawa-awang Taoist, at kamandat sa mga disipulo, na nagpapahiwatig na dapat kang lumaban muna at tingnan kung ano ang susunod na mangyayari. Napagtanto ng matabang at payat na monghe ang kanyang ginagawa at agad na humingi ng awa, President Jing, tama ang aming Panginoon. Talagang kami ang nangolekta ng pera ng insenso ng pribado, ngunit dahil kami ang unang nagkasala, umaasa kami na patawarin kami ni Pangulong Jing. Sa kanilang pananaw, hindi ito malaking bagay. Kung tutuusin, matagal na silang nakakulong, at inihatid din sila ni Prefect Shu. Kara-rating lang ni Jing Zi, ano pa ang magagawa niya maliban sa takutin sila. Ang mga kabataan ay lahat tungkol sa pagligtas ng mukha, lalo na sa harap ng napakaraming tao at Lin Warner at iba pa. As long as you give him face and everything is easy to talk about, mahuli ba talaga niya sila? Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng pag-iisip ay nangangahulugan na hindi nila naiintindihan si Jing Zi. Kapag naintindihan nila si Jing Zi, malalaman nila na huli na ang lahat. Unang nagkasala. Nang marinig ito ni Jing Zi, tumawa siya ng galit. Ang mga taong ito ay talagang hindi lumuha hanggang sa makita nila ang kabaong, kaya tumingin siya sa payat na monghe at nagtanong, ito ba ang una mong pagkakataon na mangolekta ng pera ng insenso? Ngunit tingnan mo ako at ikaw ngayon. Siya ay napakahusay sa paghingi ng pera. President Jing, ito talaga ang unang pagkakataon ko. Natural na tumangging aminin ito ng payat na monghe, sa takot na hindi maniwala si Jing Zi, kaya itinuro niya ang karamihan at sinabing, kung hindi naniniwala si President Jing, maaari kayong magtanong. Kabanata 1074 hindi mapagkakatiwalaan. Ang mga ideya ng manipis na monghe ay walang muwang. Sa paglipas ng mga taon, napakaraming pera ang nakolekta nila para sa insenso, ngunit walang nang ahas na akusahan sila sa publiko. Bakit? Dahil ang mga iskolar na ito ay matalinong tao, alam nila kung sino ang nasa likod ng Taohua Temple, at tatambay pa rin sila sa Jiangling sa hinaharap, paano sila mangangahas na masaktan. Ang mga iskolar ang pinakamahiyain. Kaya naisip niya na wala pa rin silang lakas ng loob na magsalita. Tara, mag-usap tayo, totoo ba ang sinabi niya? Oo naman, nang matapos magtanong si Jing Zi, walang nagsalita. Tuwang-tuwa ang payat na monghe at nagsabi, President Jing, tingnan mo kung ano ang sinasabi ng kaawa-awang monghe. Ito ang unang pagkakataon. Hindi siya pinansin ni Jing Zi at muling sinilip ang mga tao, hindi mo kailangang matakot sa sinuman. Kung nakapasok ka bago mo pa nabayaran ang pera ng insenso sa templo, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang hustisya para sa iyo. Lahat, tumingin sa akin, tumingin ako sa iyo, ngunit walang nagsasalita. President Jing, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa oras na ito,
Tumayo si Fatty Wei, President Jing, hindi ito Tauhua Temple kung saan ka nangongolekta ng pera ng insenso. Dahil ang mga pangunahing pagdiriwang ng tula ni Jiangling ay ginanap sa Tauhua Temple, sa tuwing gusto mong upang makapasok sa templo, kailangan mong magbayad ng pera para makabili ng insenso. Ito ay nangyari ng halos 10 beses. Bukod dito, narinig ko mula sa maraming mga kabataang lalaki mula sa ibang mga lugar na dumating upang lumahok sa mga pagtitipon ng tula na sila ay napilitang bumili ng insenso kapag sila ay dumating upang lumahok sa mga pagtitipon ng tula. At ang presyo ng Changxiang ay napakataas. Pagkatapos magsalita, commandant si Fatty Wei kay Jingzi, na parabang sinasabing walang ibang sumusuporta sa trabaho mo, kuya. Nakangitiring tumugon si Jingzi. President Jing, nagsasalita siya ng walang kaparirikan. Ang payat na monghe ay agad na nagalit, Presidente Jing, siya lang ang nag-iisa sa napakaraming tao na nagsabing nakatanggap siya ng pera, kaya sinisiraan niya tayo. Talaga. Ngumisi si Jingzi at muling nagtanong said, tinatanong ko ulit, may nagturo ba na sila ay nangolekta ng pera ng insenso? Ito na ang huling pagkakataon. Nang makitang wala pa ring sagot, ang payat na monghe ay mabilis na nagsabi, President Jing, ang matabang lalaking ito ay nagsasalita lamang ng walang kaparirikan. Malamig na sinulyapan siya ni Jingzi, aba, ang sabi ko ngayon lang ay nagsasalita din ako ng kalokohan. Di ba pinagbentahan mo lang ako ng Changxiang sa mataas na halaga? Akala ko napakagaling mo. Paulit-ulit siyang nagkasala. Sa pagkakataong ito, tama siya. Agad na lumiit ang payat na monghe. Nagpatuloy si Jingzi, ang pangangikil at pagnanakaw na ito ay parang pagpatay lang. Ikaw ay nagkasala ng pumatay ng 10 tao, at pareho kang nagkasala sa pagpatay ng isang tao. Hindi ka makakapatay ng mas kaunting tao o hindi ka nagkasala sa unang pagpatay, tama ba? Niloko mo ang mga tao minsan. O isang tao, kasinungalingan iyon. Halika, arestuhin siya. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, walang kumibo, at lahat ay tumingin sa kanya, nakaramdam ng kakaiba. Pumunta si Jingzi kay Prefect Shu at sinabi sa malamig na boses, Prefect Shu, bingi ka ba? Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Nagulat si Prefect Shu at sinabi kaagad, ano ka pa rin nakatayo dyan? Hindi mo ba narinig ang utos ni Pangulong Jing? Arestuhin sila. Biglang napagtanto ng mga tiktik ang kanilang ginagawa at mabilis na inaresto ang lahat ng mga monghe kabilang si Master Kung Jing at ang Thin Monk. Shu! Prefect Shu, mali ka! Sigaw ni Master Kung Jing. Hindi ka man makatarungan o hindi, hahatulan kita. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, ibalik silang lahat sa kulungan. Kapag natapos ko ang aking trabaho, pupuntahan kita at hahatulan ka ng personal. Gusto pang sabihin ni Master Kung Jing, gayunpaman, binigyan siya ni Prefect Shu ng isang misteryosong tingin, at naintindihan ni Master Kung Jing, kaya tumahimik siya. Matapos ay escort si Master Kung Jing at ang iba pa, ang likod bahay ng Tauhua Temple ay naging sobrang tahimik. Nagkatinginan ang lahat, nagtataka kung ano ang iniisip nila. Sa oras na ito, biglang tumingin si Jingzi kay Shu Taisho at sinabing, Shu Taisho, ano ang pinagmumulan ng pang-araw-araw na gastusin ng Tauhua Temple na ito? Nag-isip sandali si Shu Taisho at nagsabi, Presidente ng Huijing, ito ang pera ng insenso. Sa mga karaniwang araw, ang mga tao ay pumupunta sa templo upang magsunog ng insenso. Ang pagsamba kay Buddha at pag-aabot ng pera ng insenso, syempre, ay ginagawa sa sarili mong inisyatiba. Tumango si Jingzi, maraming pera ba ito para sa insenso? Hindi naman dapat magkano. Sa pagkakaalam ko, walang laman ang merit box sa Peach Blossom Temple. Kapag nabuksan sa katapusan ng bawat buwan, ang pera ng insenso sa loob ay sapat lang para sa mga gastusin sa templo sa loob ng isang buwan, at kahit may balanse, hindi na gaanong matitira. Sunod, direktang inutusan ni Jingzi ang pulis na buksan ang merit box sa templo at dagdagan ng pera ng insenso sa loob. 1 o 2 tail lang ng pilak. Kinuha ni Jingzi ang pilak at sinabi kay Prefect Shu, Prefect Shu, mayroon lamang 1 o 2 tail ng pilak sa merit box na ito ngunit kung isa sa alang-alang na ito ay simula ng buwan, sa pagtatapos ng buwan, magkakaroon ng halos 20 o 30 tail ng pilak sa merit box. Ikaw. Talagang, halos. Shu. Nag-aalangan na sumagot si Taisho, dahil hindi niya talaga maintindihan ang dahilan kung bakit itinanong ni Jingzi ang mga tanong na ito, kaya pansamantala lang niyang naitanong. Matapos marinig ito, nag-utos si Jingzi ng isa pang paghahanap. Sa maikling panahon, nakakita siya ng mga banknotes at pera sa silid ni Master Kung Jing, na may kabuuang mahigit 2,000 tail, na nakakagulat. Kanina lang sinabi ni Prefect Shu na ang merit box na ito ay kumukolekta lamang ng 20-30 tail ng pilak sa isang buwan, at ito ay nauubos sa loob ng isang buwan, kaya ang matandang monghe ay hindi dapat magkaroon ng maraming pilak na natitira, kaya pakiramdam ko na itong higit sa 2,000 ang 2 pilak na barya ay nakuha sa pamamagitan ng ilegal na pagkolekta ng pera ng insenso. Mapait na ngumiti si Prefect Shu sa kanyang puso, alam na nahulog siya sa isang bitag. Inakay siya ni Jingzi ng hakbang-hakbang para sabihin ang mga salitang iyon. Ngayon ay kailangan niyang umamin kahit na ayaw niyang aminin. Bukod dito, mahina ang pakiramdam niya sa kanyang puso na si Master Kung Jing at ang iba pa ay malamang na mapapahamak sa pagkakataong ito.
Sa pagkakataong ito, muling tumingin si Jingzi sa lahat, ngunit may panunuya sa kanyang mukha. Si Brother Wei lang ang nakakilala sa kanya ngayon lang, ibig sabihin, sa mga taong ito, si Brother Wei. Oh, at ako lang, ang na-extort ng mga monghe na ito mula sa pera ng insenso, kaya, ang 2,000 tael na ito ay mahahati lang sa pagitan namin ni Brother Wei. Natigilan si Fatty Wei, biglang dumating ang kaligayahan. Nagulat ang lahat, ganito pa kaya ang laro nila. Saglit na natigilan si Prefect Shu, pagkatapos ay napagtanto kaagad, hindi ba sinabi lang ni President Jing na humingi si Chang Xiang ng 20 tael ng pilak mula sa iyo? Oh, I mean humingi siya ng 20 taels nung una, tapos bigla siyang humingi. I have hundreds or thousands of taels, wala lang akong sinabi. Agad na walang masabi si Gobernador Shu. Sa oras na ito, agad na nag-react ang lahat. Mukhang seryoso si President Jing sa pagkakataong ito. Ngayong may mga saksi at ebidensya, at napakaraming ninakaw na pera ang natagpuan, si Master Kung Jing ay natakot na siya ay matapos, kaya sila ay natakot pa rin. Ano? Nagbayad din sila ng maraming pera sa insenso sa bawat pagkakataon, kaya dapat silang magkaroon ng bahagi ng higit sa 2,000 tael ng pilak. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng malinaw, ang lahat ay nagsimulang magsalita ng masigasig. President Jing, nagbayad ako ng insenso noon. President Jing, nagbayad din ako ng insenso. President Jing, at ako. Nakikita ang mga benepisyo, lahat ay naninibugho. Medyo mapanlate si Jingzi at ngumiti ng mapanlate, kung ganoon, bakit hindi ka nagsabi ngayon lang? Pakiramdam ko ngayon ay sakam ka lang sa pera, kaya hindi ka panipaniwala ang sinasabi mo. Kabanata 1955 nakangiti pa rin ang bulaklak ng peach sa simoy ng tagsibol. Minsan ay binigyan sila ni Jingzi ng pagkakataon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila ito kinuha. Hindi mo ako pinansin noon, pero hindi mo ako maabot ngayon. Iyon ang dahilan. Tumahimik ka. Habang nagtatalo pa ang lahat, biglang sumigaw si Jingzi, at agad na nagulat ang mga taong ito. Nung tinanong kita ngayon lang, lahat ba kayong tanga? Ngayong nabalitaan mong makakakuha ka ng pera, excited ka na ba? Kung gusto mo ng pera, lumapit ka. Magpapadala ako ng magpapadala sa iyo sa mga monghe na iyon. Maaari kang makipagtalo sa kanila. Bumalik ka sa akin pagkatapos mong pag-usapan kung gaano karaming pera ang dapat mong bawiin. Sa lalong madaling panahon. Lumabas ang mga salitang ito, biglang napatigil ang lahat. Si Master Kung Jing at iba pang monghe ay dinadala na ngayon sa bilangguan. Kung papayag sila, hindi ba't dadalhin din sila sa kulungan para makipag-usap sa kanya? Okay lang sana kung talagang pag-usapan natin ito, pero natatakot ako na hindi lang simpleng talakayan kung makukulong ako. Hindi lahat tanga. Kahit na gusto nila ng pera, mas gusto nila ang kanilang buhay. Nang makitang nalalanta ang lahat, paulit-ulit na nanunuya si Jingzi. Okay, let's get down to business. Ang sabi lang ng matandang monghe ay inihanda ng maaga ang tula na sinulat ko. Sang-ayon ka ba? Okay, walang sumagot, ibig sabihin walang sumasang-ayon. Ang matandang kalbong asno na ito ay nangangahas na gumawa ng mga maling akusasyon. Kakasuhan ko siya ng panibagong krimen kapag inusisa ko siya. Prefect Shu, magpadala ka ng magbaba ng plaque ng Taohua Temple. Mula ngayon, wala ng Taohua Temple sa Jiangling. Maghihintay ako hanggang matapos ang poetry meeting. Magpapadala ako ng maghahatid ng plaque ng Peach Blossom Temple, para may angkop sa eksena ang tula na sinulat ko. Namulat ang mata ng lahat ngayong araw. Narinig lang pala nila ang mga tula na nakasulat na may tanawin. Ang mga tula ay dapat na angkop sa ganitong uri ng kapaligiran. Oo, ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Ano ang mali, Gobernador Shu, mayroon ka bang anumang pagtutol? Nang makitang natulala si Gobernador Shu, sinabi ni Jingzi na hindi nasisiyahan. Hindi. Walang pagtutol. Halika rito, anong ginagawa mo nang nakatayo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Pangulong Jing? Bilasan mo at tanggalin mo ang plaka. Oo, Prefect. Mabilis na kumilos ang mga detective. 2 plaque mula sa Taohua Temple ang direktang kinuha. Nang dinala nila ang mga plaque kay Jingzi at tinanong kung ano ang gagawin sa kanila, sinipa sila ni Jingzi nang walang sinasabi. Natigilan ang lahat, mga iskolar, paano kayo magiging marahas? Nang matapos ang usapin tungkol sa Peach Blossom Temple at incense money, tumingin si Jingzi sa mga taong hindi pa nakaka-recover at sinabing, okay, everyone, huwag kayong matutulala, ituloy natin ang ating pulong sa tula. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Feng Mubay at sinabing, Master Feng, sabihin mo sa akin ang tungkol sa tulang ito. Ano sa tingin mo ang tulang ito? Muntik niya akong tawaging, Master, muli, ngunit kung iisipin ni Feng Mubay na siya ay nananakot ng iba, binago niya ang kanyang mga salita. Palagi akong umaasa sa aking mga talento. Nakakumbinsi. Nakakatakot ang serye ng mapagpasyang paraan ng pagpatay ni Jingzi, at maging si Feng Mubay ay nakaramdam ng kaunting takot. Ngunit pagkatapos ay natanto niya na siya ay makapangyarihan lamang laban sa mga lumabag sa batas. Bakit ako, isang masunurin sa batas, ay matatakot sa kanyang gagawin? Matapos pag-isipan ito, itinuwid ni Feng Mubay ang kanyang likod, President Jing, literal na nagsasalita, ang iyong tula,
ay kaakit-akit, ngunit sa mga tuntunin ng masining na paglilihi, ang tulang ito ay mas masahol pa rin kaysa sa akin. Alam ko. Seryosong tumanggo si Jingzi. Alam mo at tinatanong mo pa ako. Nagreklamo si Feng Mubay sa kanyang puso, at kasabay nito ay iniisip niya, handa na ba siyang aminin ang pagkatalo ngayon? Bagamat mas nangingibabaw si Jingzi, hindi siya gagawa ng anumang bagay para magmukhang kabayo ang iba. He said again, di ba ngayon ko lang nasabi na marami akong kayang isulat na tula na ganyan? Practice lang ang pagsulat ng tula na ito. Kinagat ni Feng Mubay ang gilid ng kanyang bibig at hindi sumagot. Si Jingzi, sa kabilang banda, ay muling lumapit sa mga tao, mukhang seryoso. Ang kagandahan ng mundo ay nagtatapos sa Marso, at ang mga peach blossom sa mga templo ng bundok ay nagsimulang mamukadkad. Ikinalulungkot ko na hindi ako makahanap ng isang lugar upang bumalik sa Tagsibol, at hindi ko alam kung saan ako liliko. Ang Jiangling ay matatagpuan sa pinakatimog na bahagi ng Angguo. Ang klima ay mas mainit kaysa sa ibang mga lugar, at ang peach blossoms ay natural na mas mahusay kaysa sa ibang mga lugar. Mas maaga ang lugar, kaya binago ni Jingzi ang orihinal na tula upang umangkop sa sitwasyon. Sa sandaling lumabas ang tulang ito, kumunat ang noo ni Feng Mubay. Ang tulang ito ay hindi mahaba, ngunit ito ay puno ng alindog. Kung ikukumpara sa mga tula na isinulat niya mismo, biglang nakaramdam ng matinding stress si Feng Mubay. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang ng bangungot. Matapos basahin ang tulang ito, nagpatuloy si Jingzi ng walang tigil. Namatay ang peach blossom sa kahihiyan at nagpapasalamat sa hanging silangan. Hinawi nito ang pinong-pulang kulay nito at lumipad sa idol window para samahan si Chao Nung. Kung sino man ang naaawa sa masipag na Dongyang ay para din sa pagod ng Tagsibol. Hindi kasing ganda ng hibiscus, may malalim na pakiramdam sa malamig na lugar. Ang mga salita ay talagang mga salita. Napakaberde ng Yao grass, ang Tagsibol ay dumating sa Peach Blossom Mountain. Mayroong hindi mabilang na mga bulaklak ng peach sa bundok, at may mga oriole sa mga bulaklak. Gusto kong hanapin ang aking daan sa mga bulaklak, at dumiretso sa kailaliman ng mga puting ulap, ipinapakita ang aking marilag na bahaghari. Natatakot ako na sa loob ng mga bulaklak, mabasa ng pulang hamog ang damit ng mga tao. Nakaupo sa isang jade stone, nakapatong sa isang jade pillow at nagsisipilyo ng golden emblem. Kung nasaan man ako, wala akong kasama. Ako si Ganoderma lucidum at fairy grass. Kung hindi ako para sa mapupulang labi at mapupulang mukha, paano ako magiging mahaba at maingay? Ang lasing na pagsasayaw ay bumababa sa bundok, at ang maliwanag na buwan ay humahabol sa lahat pabalik. Isa pang tula. Laking gulat ng lahat. Narinig lang nila noon ang mga tula ng Mid-Autumn Festival ni Jingzi, at ngayon ay biglang sumulat si Jingzi ng 2 pang tula. Kahit na ang kalidad ay hindi kasing ganda ng mga tula sa Mid-Autumn Festival, sila ay mga obra maestra. Not to mention na hindi maihahambing ang 2 tulang ito, natatakot ako na baka mahirapan ang mga susunod pang henerasyon na ikumpara sa kanila. Ito ay normal. Ngunit hindi masama ang kalidad ng 2 tulang ito. Bagaman ang parehong mga tula ay gumagamit ng pitch red bilang lyrics, ang una ay nakatuon sa damdamin. Ang pangalawang kanta ay nakatuon sa eksena at may espesyal na pakiramdam. Kung ang naunang pahayag ni Jingzi na kaya niyang sumulat ng isang basket ng mga tula ay parang isang pagyayabang, ngayon ay talagang naniniwala na sila. Ang pinakamahalaga ay ang 2 ito, ang unang linya ng bawat tula ay lumalabas sa bibig. Anong uri ng talento sa tula mayroon ito? Bagamat may iilan pa ring nag-iisip na ang tulang ito ay dapat na isinulat ng isang tao bago dumating si Jingzi sa Jiangling, at ginamit lang niya ito, ngunit hindi ba ito lalong nagpapatunay na maraming talento sa Jingzhou? Kaysa dito, mas maganda kung talented siya. Hindi bababasa. Siya ay isang halimbawa lamang, at hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng mga tao sa Jingzhou ay mas talentado kaysa sa mga taong Jiangling. Sa pulong ng tula na ito, nakasulat na si Jingzi ng 2 tula at 2 salita na magkasunod. Inakala ng lahat na ito na ang kanyang pinakamataas, ngunit sino ang nakakaalam na ito ay simula pa lamang. Sumunod, dinala ng tula ni Jingzi ang pulong ng tula sa kasukdulan. Noong nakaraang taon, ngayon, sa pintuan na ito, ang mga mukha ng mga tao at mga bulaklak ng peach ay sumasalamin sa pamumulan ng bawat isa. Ang mukha ng tao ay wala kung saan, ngunit ang mga bulaklak ng peach ay nakangiti pa rin sa simoy ng Tagsibol. Ang lahat ay ganap na galit na galit. Kung mayroon talaga silang ideya noon na may grupo ng mga armadong lalaki sa likod ni Jingzi na tutulong sa kanya sa pagsulat ng mga tula, ngunit habang casual na sumulat si Jingzi ng 2 salita o 3 tula, nadama ng lahat na ang ganitong uri ng kaligrapya ay tiyak na hindi mapapatuloy. Kung tutuusin, kung napakaraming mahuhusay na tao sa Jingzhou, bakit hindi nila narinig ang tungkol sa Song Jimao? Kaya, ngayon naramdaman ng lahat na totoo si Jingzi. Kahanga-hanga, hindi nagmamayabang, nakatingin kay Jingzi na may kaunting paghanga at pagpapahalaga. Gaano man ka-xenophobic, ang paggalang nila sa malakas ay nagmumula pa rin sa kaibuturan ng kanilang puso. Kabanata 1096, sinasakal ang isang tao. Nang makita ang nakatutuwang pagganap ng lahat, si Jingzi ay lihim na nagmamalaki.
Sa pagkakataong ito, hindi niya nakalimutang magtanong muli, sa tingin mo, okay ba itong mga tulang sinulat ko? Okay lang ba sila? Astig talaga yan. Sumulyap si Jingzi kay Feng Mubay at nagpas siyang budburan ng asin ang kanyang mga sugat, pagkatapos ay nagtanong ng nakangiti, paano si Mr. Feng? Sa tingin mo ba ang mga tula kong ito ay kwalipikadong panatilihin ang mga kayamanan ng kaligrapya? Yun lang. Katumbas ito ng pagpapaalis kay Feng Mubay at pambubugbog sa kanya. Kailan pa napahiya si Feng Mubay ng ganito? Kahit na ilang beses akong natalo kay Lin Warner, hindi ko ito naramdaman. Ang mukha ni Feng Mubay ay naging pula at puti, at nakahawak siya sa kanyang leeg, hindi makapagsalita, ngunit ang kanyang mga mata na parang naglalagablab na apoy ay nagpapakita ng kanyang galit na kalooban sa oras na ito. Ang mga tula ni President Jing ay talagang napakahusay. Kung pipili ka ng isa at itago ito bilang isang kaligrapya na kayamanan, ito ay higit pa sa sapat. Sa oras na ito, tumayo si Master Xia. Bagamat pinupuri niya si Jingzi, ang pinakamahalaga ay ang pagtulong sa kanyang mga estudyante. Tumango si Jingzi, sobrang hinahangaan ko ang pangitain ni Master Xia. Gayunpaman, si Master Xia ay mali sa isang bagay. Hindi siya basta-basta pumili ng isang piraso, ngunit pumili ng 3 piraso ng random at itinago ang mga ito para sa araw na ito. Kitang-kita na ang kahulugan ni Jingzi. Handa siyang pangalagaan ang lahat ng 3 tula sa calligraphy sa Peach Blossom Poetry Conference ngayon. Gayunpaman, mayroon siyang kakayahan, bagamat magiging hindi komportable ang iba. Wei kuya, ano sa tingin mo? Naging limelight na si Fatty Wei. Hindi mahalaga kung itinatago niya ang kayamanan ng kaligrapya o hindi, kaya ngumiti siya at ikanaway ang kanyang mga kamay. Si Jingzi ang orihinal na nagsabi sa akin tungkol sa aking tula, kaya syempre okay lang kay Brother Jing na itago ang kayamanan ng kaligrapya. Tumango si Jingzi at tumingin kay Master Xia, ano sa palagay mo, Master Xia? Bagamat ayaw niyang gawin iyon, tumango rin si Master Xia bilang pagsang-ayon, dahil ang kanyang mga tula ay talagang hindi kasing ganda ng kay Jingzi. Sa wakas, muling tinanong ni Jingzi si Feng Mubay, ngunit hindi sumagot si Feng Mubay, o nahihiyang sumagot, kaya't isinubo na lang niya ang kanyang manggas at umalis. Sa pagtingin sa kanyang likuran, si Scholar Jiang Ling ay nakaramdam ng kaunting panghihinayang. Hindi ito ang unang pagkakataon na natalo si Feng Mubay, o dapat ay sanay na siyang matalo. Sa oras na ito ay ang pinakamahusay na pagpipilian upang tumayo at aminin ito ng hayagan, at lumayo ng direkta, na parang hindi siya matatalo. Mukhang nawalan siya ng tula at mga tao, at nawala ang mukha ng mga taong Jiangling. Gayunpaman, kahit na umalis siya, hindi makakalimutang hagupitan ni Jingzi ang bangkay. Ang kagandahang loob niyang Master Feng. Hindi katakataka na siya ay pinigilan ng aking ikapitong kapatid na babae sa lahat ng mga taon na ito. Sa kagandahang loob na ito, hindi siya makakasulat ng anumang mga tula na may malaking pattern. Ang eksena ay ganap na tahimik, bagamat ang lahat ay nais ding ipahayag ang kanilang pasasalamat kay Jiangling. Hindi nasiyahan ng mga kababayan, ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang malabo rin nilang pagsang-ayon sa kanyang pananaw. Pagkatapos magsalita, tinanong ni Jingzi si Lin Warner gaya ng dati, umaasang matatapos ang tula na pinupuri siya ni Lin Warner. Ikapitong kapatid na babae, alin sa mga tulang ito ang pinakagusto mo? Sa hindi inaasahang pagkakataon, direktang umiling si Lin Warner, hindi ko gusto ang alinman sa kanila. Natigilan kaagad si Jingzi. Hindi niya akalain na ang taong dumating para istorbohin ang sitwasyon sa huli ay ang ikapito kong kapatid na babae. Dapat alam ko na hindi ko na siya tinanong. Pero yun lang ang nasabi niya, galit lang ang nasabi niya, seventh sister, why don't you like any of them? Nagpout si Lin Weiner at sinabing, dahil wala sa kanila ang isinulat para sa akin. Isa pala ang gusto niya, what a poem. Ito ay simple. Ipinalakpak ni Jingzi ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, iyon ay upang mapanatili ang aking kayamanan sa kaligrapya at upang patunayan sa lahat na ako ay may tunay na talento at pagkatuto, kaya nagsulat ako ng 5 tula sa isang hininga. Ngunit isinulat ko ito para sa ikapitong sister. Maghanda. Oh, talaga. Tapos isulat mo na. Sabi ni Lin Warner na may maningning na mga mata. Narinig niya ang tungkol sa mga tulang isinulat ni Jingzi para kay Zhou Xining at iba pa. Si Jingzi ang may pinakamagandang relasyon sa kanya mula noong bata pa sila. Kaya lang siya ang huling nakakilala sa kanya. Wala siyang isinulat ni isang tula sa kanya, kaya hindi siya nasisiyahan. Kaya naman, pinahiya niya siya sa harap ng lahat. Okay, pagkatapos ay isusulat ko ito. Pagkatapos sabihin iyon, lumapit si Jingzi sa mesang bato at kinuha ang panulat. Nang makita ito, sinabi ni Master Xia, ang mga tula ni Pangulong Jing ay lahat ay napakahusay. Gusto ko ring makita kung gaano kaganda ang kaligrapya ni Pangulong Jing. Dapat kasing ganda ng mga tula ni Pangulong Jing at mas mahusay kaysa sa akin, di ba? Nagkataon lang na tinutulungan ko si President Jing na mag-aral ng tinta, at nag-aaral din siya. Sa oras na ito, gusto pa rin ni Master Xia na gumawa ng kalokohan. Sa isip niya, isang bagay lang ang magaling ng isang tao. Halimbawa, ang sarili niyang kaligrapya ay kakaiba sa mundo syempre, sa tingin niya, kaya hindi maganda ang kanyang tula.
At ang antas ng tula ni Jingzi ay umabot sa antas na hindi pa nagagawa at hindi pa nagagawa, kaya malamang nakaraniwan lang ang kanyang kaligrapya. At kapag sinabi niya ito, lahat ay dapat na itinaas ang antas ng kaligrapya ni Jingzi sa parehong antas ng kanya, naghihintay para sa kanya kung isusulat ko ito, natatakot ako na ito ay magpapatawa sa mga tao. Sinulyapan siya ni Jingzi at sinabing, ang sulat kamay ni Master Xia ay hindi masyadong maganda, ngunit alam ng mga tao ang sarili. Halos lumuwa si Master Xia ng dugo, dahil si President Jing ay may kumpiyansa, lalo akong magiging kumpiyansa. Kailangan mong makita kung gaano kaganda ang kaligrapya ni President Jing. Ang mga huling salita ay halos binigkas. Sa sinabi nito, lumapit si Master Xia sa stone table at naghanda sa pugiling ng tinta, ngunit pinigilan siya ni Jingzi, Master Xia, ibaba mo ang inkstone. Hindi ako madaling nag-iingat ng mga inkstone, ngunit anumang oras na itinatago ko ang mga ito ay isang obra maestra, kaya hindi lahat ay kwalipikadong tumulong sa akin sa pugiling ng tinta. Ano ang iyong pagpapanggap? Sa tingin mo gusto ko talagang tulungan kang gawin ng pananaliksik. Sa sobrang galit ni Master Xia ay inihagis niya ang inkstone sa mesa, inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran, at tumabi, handang panuurin ang palabas. Sa oras na ito, lumabas si Prefect Shu upang tumulong at nagsabi, maaaring hindi alam ni Pangulong Jing na noong una siyang dumating sa Jiangling, ang kaligrapya ni Master Xia ay kinikilala bilang pinakamahusay sa Jiangling. Kahit na ang mga plaque sa mga dingding ng Jiangling ay isinulat ni Master Xia, at kahit na ito ay bumalik sa 100 taon, ang kaligrapya ni Master Xia ay maaaring may rank sa tuktok ng 3. Ito ay tila isang paalala, ngunit ito ay talagang isang katok. Ngunit kinutya ito ni Jingzi. Oh! Isinulat ba ni Master Xia ang dalawang salitang Jiangling sa pader ng lungsod? Eksakto. Itinaas ni Prefect Shu ang kanyang ulo bilang pagmamalaki na parabang ang dalawang salitang iyon ang isinulat niya. Iyon lang. Hindi masama. Sabi ni Jingzi. Master Xia, Master Xia. Sa pagkakataong ito, hindi na niluwan ni Master Xia ang dugo. Sa halip, umindayog siya ng 2 beses at saka pumikit at nahimatay. Kuruti ng mga tao sa gitna, kuruti ng mga tao sa gitna. May sumigaw. Oo naman, pagkatapos kurutin si Renshong, dahan-daang binuksan ni Master Xia ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumayo sa tulong ng lahat. Nang makita ito ni Jingzi, lihim siyang umiling at naisip, bakit ang mga tao sa angkan ni Bai Qingyuan ay gustong mahimatay? Maaari ba itong tradisyon? Pagkatayo ni Master Xia, tumingin siya kay Jingzi at galit na sinabi, dahil mataas ang paningin ni President Jing, curious ako kung ano ang takbo ng calligraphy ni President Jing. Huwag kang maging kasing galing ko, magiging katawa-tawa. Nakinig si Jingzi. Na may seryosong tingin, sobrang nag-aalala si Master Xia. Kabanata 1097 hindi masama. Naging tense na naman ang atmosphere sa eksena. Bagamat ninakaw ni Jingzi ang palabas pagdating sa tula, kung ang kanyang kaligrapya ay hindi kasing ganda ng kay Master Xia, maaari pa ring bumalik si Jiangling. Siyempre, walang nag-iisip na ang kaligrapya ni Jingzi ay maaaring kasing husay ng kanyang tula o mas mahusay kaysa kay Master Xia. Pagkatapos ng lahat, kinikilala si Master Xia bilang numero 1 calligrapher sa Jiangling City. Noong ipinakilala ito ni Prefect Shu ngayon lang, sinabi niya na kung susulong tayo ng 100 taon, ang kaligrapya ni Master Xia ay mairaranggo sa nangungunang 3. Kung tutusin, mahinhin pa siya. Sa loob ng 100 taon, magiging numero 1 din si Master Xia. Kung hindi, hindi siya papayagang isulat ang plaque sa gate ng lungsod ng Jiangling. Hayaan mong gilangin ko ang tinta para sa iyo. Sa oras na ito, naglakad si Lin Weiner papunta kay Jingzi, kinuha ang inkstone na ibinato ni Master Xia, at nagkusa na tumulong sa pugiling ng tinta. Ang lahat ng mga scholar sa Jiangling ay agad na umasim. Bakit parang natalo ka bago pa man magsimula ang larong ito? Bilang pinakatalentadong babae sa Jiangling, si Lin Weiner ang diwata sa puso ng bawat scholar sa Jiangling. Ang mga diwata ay likas na malayo at malayo sa mundo. Sa makatuwid, kahit na si Lin Weiner ay madalas na lumahok sa iba't ibang mga pagtitipon ng tula noon, maliban sa pagsusulat ng mga tula at liriko, bihira siyang magsalita. Hindi banggitin ang pakikitungo sa sinuman ng may kabaitan at nakangiti. Maging si Feng Mubay, na lihim na umiibig kay Lin Warner sa loob ng maraming taon at sa tingin ng lahat ay ang pinakamahusay na kapareha, ay hindi kailanman hiniling kay Lin Warner na magkusa na gumawa ng anuman. Ngayon, nagkukusa si Lin Warner na pag-aralan ang tinta para kay Jingzi, na tiyak na lilikha ng magandang kwento. Gayunpaman, ang lalaking bida ng kwentong ito ay hindi mula kay Jiangling, na medyo hindi komportable. Sa katunayan, gusto rin ni na Qingqiu at Pei Yangxi na mag-aral ng tinta para kay Jingzi, lalo na kay Qingqiu. Ang pag-aaral ng tinta ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Matagal na nilang hindi nakikita ang sarili nilang mga lalaki. Sa wakas ay nagkita na, ngunit ngayon ay hindi na sila makapagsalita, kaya hindi maipaliwanag na hindi komportable si Qingqiu. Kaya gusto niyang puntahan siya habang nag-aaral siya ng tinta. Kahit na hindi siya nagsalita, maaari siyang maging malapit at tahimik na tumingin sa kanya. Ngunit siya at si Pei Yangxi ay pareho. Pareho silang martial arts practitioner. Kung bigla siyang tumakas ang pag-aaral ng tinta para kay Jingzi ay tila iba.
Kaya kapwa nag-alinlangan sina Chinkyo at kay Yangtze saglit, at ang sandaling ito ng pag-aalinlangan ang nagbigay kay Lin Warner sa itaas. Nang makitang si Lin Warner ay naglakad papunta kay Jingzi, parehong napabuntong hininga sina Chinkyu at Tae Yangtze. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ang seventh sister ay matapang pa rin gaya noong siya ay bata pa. Okay, kung gayon ang seventh sister ay mabibigat. Ngumiti si Jingzi at magalang na sinabi, ngunit inilibot ni Lin Warner ang kanyang mga mata. Marahil sa kanyang palagay, natural lamang na gumawa ng mga bagay para sa kanyang nakababatang kapatid, kaya paano niya masasabing, mabigatan? Ngumiti si Jingzi at ibinalik ang atensyon sa rice paper. Pagkatapos ang panulat ay gumalaw tulad ng isang dragon at isang ahas, umaagos tulad ng mga ulap at umaagos na tubig, lahat sa isang go. Hindi pa nakikita ng mga nanonood ang kanyang isinulat, ngunit ang tingin pa lang sa kanyang cool at eleganteng poster kapag nagsusulat ay umasim na naman ang pakiramdam nila. Humiwalay si Master Sia sa suporta ng lahat at napahiga sa stone table. Gusto niyang makita kung anong uri ng kaligrapya ang maaaring isulat ni Jingzi, at handa na siyang manlilibak. Gayunpaman, nang makita niya ang malalakas na font sa rice paper na tumagos sa likod ng papel at tumagos ng malalim sa kahoy, natigilan siya. Ito, imposible. Bulong ni Master Sia sa sarili na parang baliw. Nagsimula siyang mag-aral ng calligraphy sa edad na 4. Masasabing buong buhay niya ay nagsasanay na siya ng calligraphy, kaya naabot niya ang kasalukuyang antas, at alam na alam din niya kung paano magsulat. Hindi tulad ng iba, pagkatapos lamang ng mga taon ng pagsasanay maaari kang magkaroon ng mahusay na mga kasanayan sa kaligrapya, at makikita rin ang isang kasanayan mula sa lakas at manipis ng sulat kamay. Ngunit si Jingzi ay masyadong bata. Paano niya maisusulat ang gayong matikas at makapangyarihang sulat kamay? Ang mas nakakapagtaka kay Master Sia ay ang font na isinulat ni Jingzi ay hindi angwo, o kahit na anumang uri sa mundong ito. Dahil maraming taon na siyang nagsusulat ng calligraphy, alam niya kung gaano karaming mga font ang mayroon sa mundo. Malamang hindi alam. Kaya tinanong niya ang tanong sa kanyang isipan, President Jing, itong font. Haha, ako mismo ang gumawa. Paano ba naman, okay lang ba? Well, okay lang. Okay lang. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Master Sia, pinuri ni Jingzi ang kanyang kaligrapya noon, na tila isang mataas na papuri. Kung tutusin, napakaganda ng kanyang sulat kamay, kaya hindi ito masama. Matapos marinig ang kanyang sagot, ngumisi si Jingzi, at saka muling kinuha ang panulat. Patuloy na lumipad sa rice paper. Sumunod, isinulat niya ang mga salitang, sa araw na ito noong nakaraang taon, sa pintong ito, ang mga mukha ng mga tao at ang mga bulaklak ng peach ay sumasalamin sa pamumula ng isa't isa, at, hindi kasing ganda ng hibiscus, ang tahimik na pakiramdam ay makapal sa malamig na lugar. Gayunpaman, nang isinulat niya ito sa unang pagkakataon, ginamit niya ang font ay nasa mga block na titik, habang ang salita para sa tulang ito ay nasa cursive script at opisyal na script. Natigilan si Master Sia. Isa pang dalawang font na hindi ko pa nakikita. Ang isa ay tuloy-tuloy at convoluted, at ang isa ay parisukat at tuwid. Bilang isang mahilig sa calligraphy, makikita ni Master Sia ang kapangyarihan ng dalawang font na ito sa isang sulyap. Nang makita ni Jingzi ang kanyang blankong tingin, patuloy na nagtanong si Jingzi, Master Sia, ang tatlong magkakaibang font na ito ay nilikha ko lahat. Ang una ay tinatawag na regular na script, ang pangalawa at pangatlo ay cursive script at opisyal na script. Master Sia, pagkatapos magsulat ng calligraphy sa loob ng maraming taon, nakagawa ka na ba ng sarili mong calligraphy? Hindi. Talagang medyo napahiya si Master Sia nang marinig niya ang tanong na ito. Nag-practice siya ng calligraphy sa loob ng napakaraming taon at inakala niyang kabisado niya ito, ngunit hindi niya kailanman naisip na lumikha ng sarili niya. Calligraphy, ang kaligrapya na iniwan ng mga nauna ay isang buod ng daan-daang libong taon ng karanasan. Paano siya magiging kwalipikadong lumikha ng isang kaligrapya na mas mahusay kaysa sa kanila? Ngunit ginawa lang ito ni Jingzi, na walang alinlangang nagturo sa kanya ng magandang aral, na ipinaalam sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tao sa labas ng mundo, at may langit sa labas ng mundo. Ano sa tingin mo, Master Sia? Okay lang ba? Ayos lang, okay lang. Sabi ulit ni Master Sia. Mabuti. Hindi natuwa si Jingzi sa pagkakataong ito, at direktang i-on ang mocking mode, purihin ko ang iyong calligraphy ay hindi masama, dahil ang iyong calligraphy ay talagang hindi masama. Talagang sinabi mo na ang aking kaligrapya ay hindi masama. Bakit, ikaw ay maaaring gumawa ng kaligrapya, o maaari kang sumulat ng mas mahusay na kaligrapya kaysa sa akin? Sino ang kausap mo dito, ha? Natigilan si Master Sia. Ito ay katumbas ng isang sampal sa mukha. Bagamat hindi siya galit, kailangan niyang aminin na ang sinabi ni Jingzi ay ganap na tama. Sa mga tuntunin ng edad, siya ay itinuturing na isang junior sa kanyang harapan, ngunit pagdating sa kaligrapya lamang, bagaman siya ay may ilang dekada na higit na kasanayan kaysa kay Jingzi, ang kanyang antas ay mas mababa. Masyado siyang malayo. Sa harap niya, siya ay isang junior sa pinakamahusay. Kaya't masasabi lamang ni Master Sia, ang kaligrapya ni Pangulong Jing. Ni hindi ko ito mapapantayin. Tungkol naman sa kaligrapya, si Pangulong Jing ay karapat-dapat maging
Ang unang tao sa sinaunang at modernong panahon. Haha. Matapos marinig ito, tumawa si Jingzi ng 2 beses, pagkatapos ay tinapik si Master Xia sa balikat at same time na sinabi, hindi masyadong maganda ang pagsusulat ni Master Xia, ngunit ang kanyang mga salita ay medyo maganda. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Master Xia ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo, ang kanyang mga tainga ay pumipintig, at wala na siyang marinig. Hindi siya makahinga at nawalan ng malay. Kabanata 1078 Tao Jiao Yao. Nawalan ng malay ulit si Master Xia, halika dito dali. May sumigaw, at ang mga tao sa tabi niya ay sumugod at mabilis na inalalayan si Master Xia. Kurot Renshong, kurutin si Renshong dali. Sa sandaling pinaalalahanan siya ng katabi niya, sinimulang kurutin ng taong may hawak kay Master Xia ang Renshong ni Master Xia. Hoy, hindi pa ako nagigising. Kurot ulit. Oh, hindi pa gising. Kurot ulit. Okay. Matapos kurutin si Master Xia ng 3 o 4 na beses at hindi pa rin nagigising, ang taong iyon ay hindi nang ahas na gawin itong muli. Natatakot siya na masakal niya si Master Xia hanggang mamatay at umasa sa kanya. Itinulak ni Jingzi ang lalaki palayo, sa iyong lakas, maaari mo bang kurutin si Master Xia na gising? Tingnan mo ako. Itinulak pababa ni Jingzi at tumalon si Master Xia. Gumising, gising na ako. Sa katunayan, nagising si Master Xia pagkatapos ng unang kurot, ngunit natatakot siya sa kahihiyan at ayaw niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit napakasakit ng kurot ni Jingzi kaya hindi siya magising. Nang sumimangot si Master Xia nang kinurot niya si Renshong sa pangalawang pagkakataon, alam ni Jingzi na siya ay nagpapanggap na patay na. Kaya sadyang inutusan ni Jingzi ang iba na kurutin siya para makita kung hanggang kailan siya mananatiling magpanggap. Sa kabutihang palad, matino pa rin si Master Xia, kung hindi ay ipinagpatuloy ni Jingzi ang pagsasakal sa kanya, at siya ay nasakal hanggang sa mamatay kung hindi pa siya hinimatay noon. Nang makitang bumangon si Master Xia, hindi nakalimutan ni Jingzi na batiin siya at, alalahanin, siya, Master Xia, okay ka lang. Hindi, okay lang. Kung hindi siya bumangon, may mangyayari. Walang awa talaga ang batang ito. Palihim na nag-isip si Master Xia. Ayos lang. Kayong mga scholar, paano ninyo ito nagagawa sa gayong mahinang mga kamay? Parang hindi kayo masyadong nagsasanay ng kaligrapya. Kung wala ako rito, nailigtas kaya siya ni Master Xia. Nagkatinginan ang lahat ng may pagkalito, iniisip na hindi ito ang kaso. I can still master calligraphy, ang galing mo talaga. Pagkatapos marinig ito, si Master Xia ay nagkaroon ng epiphany at pumalakpak ang kanyang mga kamay at nagsabi, ang sinabi ni Pangulong Jing ay may katuturan. Ang kaligrapyang ito ay nangangailangan ng masigasig na pagsasanay. Ang talento sa calligraphy ni Mubay ay napakahusay, ngunit sa nakalipas na ilang taon, ang kanyang pag-unlad ay limitado. Hindi ko pa rin maintindihan, ngunit pagkatapos makinig sa mga salita ni Pangulong Jing ngayon, pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng biglaang pagliliwanag. Bagamat napakatalino ni Mubay, mas gusto niya ang tula, kaya ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pag-aaral ng tula at kaligrapya araw-araw. Sa kabaligtaran, nakakaawa na ang kanyang kaligrapya ay mababaw lamang ngunit hindi nagpapahayag. Gayunpaman, si Pangulong Jing ay napakabata, ngunit ang kanyang sulat kamay ay makikita sa likod ng papel. Ang kaligrapya ni Pangulong Jing ay tiyak na dumaan sa mga araw at taon. Kinailangan ng maraming taon ng pagsasanay upang makamit ang kasanayang ito. Ang kakayahan ni President Jing sa calligraphy ay sapat na. Bilang karagdagan, ang mga tula ni Pangulong Jing ay mahusay, kaya lahat ng 3 sa mga tula ng kaligrapya sa paligsahan ng tula ng Peach Blossom ngayong taon ay nabibilang kay Jing. Tama ang presidente. Hindi lang iyon, iminungkahi ko rin na tanggalin ang 3 plaque sa labas ng pader ng lungsod at palitan ng 3 gawan ng kaligrapya ni Pangulong Jing. Wow! Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nagkagulo. Nalaman ito ni Jingzi matapos tanungin si Lin Warner na nakakita siya ng 10 plaka sa labas ng pader ng lungsod noong pumunta siya sa lungsod noon. Ang mga tula na nakaukit sa mga plaque na ito ay pawang ginawa mula sa mga komperensya ng tula sa mga nakaraang taon. Ang mga kondisyon para sa pagpili ng mga tula ay hindi lamang na ang tula o mga salita ay dapat na mas mahusay kaysa sa iba, kundi pati na rin ang kaligrapya ng may akda ng tula o mga salita ay dapat na namumukod-tangi. 2 kondisyon. Kung ang lahat ay nasiyahan, ang kaligrapya ay maaaring yukit sa isang plaka at isabit sa labas ng pader ng lungsod para pahalagahan ng mga tao. Ang Jiangling ay may maraming mahuhusay na tao mula noong sinaunang panahon, ngunit ito ay talagang napakahirap na matugunan ang parehong mga kondisyon. Halimbawa, ang Lin Warner ay mayroon lamang isang tula na nakasabit sa labas ng pader ng lungsod, habang si Feng Mubay ay wala. Bukod dito, walang sinumang tao ang maaaring sakupin ang 2 sa 10 plaka sa labas ng pader ng lungsod. Ngayon ay direktang sinabi ni Master Xia na ang lahat ng 3 gawa ni Jingzi sa kaligrapya ay maaaring isabit sa labas ng pader ng lungsod, na agad na nagdulot ng kaguluhan. Siyempre, naramdaman pa rin ng karamihan na hindi kwalipikado si Jingzi. Bagamat siya ay may talento, karamihan sa mga plaque na iyon ay iniwan ng kanyang mga ninuno, at si Jingzi ay napakabata pa.
Matapos marinig ang paliwanag na ito, ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga labi at naisip, ayaw mo, walang pakialam ang labor at management dito. Maniwala ka man o hindi, hindi ako natuwa, kaya pinalitan ko na lang lahat ng 10 plaka ng akin hindi, 9 na plaka iyon, at itinago ni Lin Weiner ang isa. Sa oras na ito, muling kumaway si Jingzi kay Master Xia at sinabing, Master Xia hindi iyon ganap na totoo. Tumingin si Master Xia na may pagkalito. Ang unang bagay na sinabi ko ay totoo, ngunit ang pangalawang bahagi ay ang aking kaligrapya ay napakahusay dahil sa pang-araw-araw na pagsasanay ito ay medyo hindi makatotohanan. Alam ng lahat na ako ang presidente ng The Newspaper, at kailangan kong pumasok sa paaralan kapag nasa Jingzhou ako sa mga araw ng linggo. Pagkatapos ng korte, kailangan pa rin niyang pamahalaan ang opisina ng pahayagan, at ginugugol niya ang halos buong taon kung paano siya nagsasanay sa Jingzhou. Kaligrapya o tula. Hindi madalas nagsasanay si President Jing. Paano kaya? Bago pa masabi ni Master Xia ang kanyang iniisip, diretso siyang pinutol ni Jingzi, libangan lang, libangan lang. Wala akong oras tuwing weekdays, kaya lang sa mga pagtitipon ng tula. Sumulat ka lang ng ilang random na tula. Hobby. Isulat mo na lang. Hindi lamang si Master Xia ang nagulat, ngunit lahat ng naruroon ay nagulat. Kung ito ay isang libangan lamang, kung maaari mong isulat ang isang obra maestra ng basta-basta. Bakit may mga malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga tao? May gagawin pa ako, kaya aalis muna ako. Si Jingzi ay nagkunwaring napakalaki, at hindi nakatiis si Master Xia. Gusto lang niyang mahimatay, hanggang sa huli, pero natakot siyang maipit pagkatapos mawalan ng malay, kaya umalis na lang siya. Nang makita si Master Xia na nakapikit, umiling si Jingzi at sinabing, plano ko sana naturuan si Master Xia ng ilang galaw, pero hindi ko inaasahan na tatakbo siya. Sayang, sayang. Jing. Magpapakitang gilas na naman si Z, hindi na nakatiis si Lin Warner sa gilid kahit alam niyang nakababatang kapatid niya ito, hindi pa rin niya naiwasang suntukin ito, kaya kinurot niya ito nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Ngunit si Jingzi ay medyo walang magawa. Ang mga panlilinlang ng ikapitong kapatid na babae ay eksaktong kapareho ng sa iba pang mga kapatid na babae, at ang mga ito ay katulad pa rin noong siya ay bata pa. Zir, pakibasa itong tula na isinulat mo para sa akin. Pagkatapos magsalita, inilibot niya ang kanyang mga mata kay Jingzi. Ang tulang ito ay orihinal na isinulat para kay Lin Weiner, ngunit pagkatapos itong may sulat, ang lahat ay nakatuon sa kaligrapya, ngunit walang nagbigay pansin sa mismong tula, at si Lin Weiner ay nagalit. Oh, okay. Sumang-ayon si Jingzi at nagsimulang magbasa. Kapag namumulaklak ang peach, kumikinang ang mga bulaklak nito. Kapag ang peach blossoms, ito ay angkop para sa kanyang pamilya. Kapag ang peach ay namumulaklak, ito ay angkop para sa kanyang pamilya. Kapag ang peach ay namumulaklak, ito ay angkop para sa kanyang pamilya. Kapag ang peach ay namumulaklak, ang mga dahon nito ay berde. Kapag ang peach blossoms, ito ay angkop para sa kanyang pamilya. Angkop para sa kanyang pamilya. Ito ay isang tula sa The Book of Songs Junan. Talagang napaka-bold na isulat ang tulang ito kay Lin Warner, na una nating nakilala, sa harap ng lahat, dahil ang unang dalawang pangungusap ng tulang ito isang pangungusap ay naglalarawan ng mga bulaklak ng melekoton, mga melekoton at mga dahon ng melekoton, habang ang susunod na pangungusap ay pinupuri ang batang babae sa kanyang harapan, na sinasabi kung gaano siya magiging mas mabuti kung siya ay may asawa. Oo naman, nang basahin ni Jingzi ang tulang ito sa harap ng lahat, ang mukha ni Lin Weiner ay naging kasing pula ng paglubog ng araw. Kabanata 179 na tatlong monghe. Pagkatapos magbasa ni Jingzi, tumingin si Lin Weiner sa kanya na namumula ang mukha, Zir, para sa akin ba talaga ang tulang ito? Siyempre naman. Pagkatapos magsalita, yumuko si Jingzi at sa tenga ni Lin Weiner, bumulong siya, ang peach ay bata pa, at ang mga dahon nito ay Xinjiang. Kapag bumalik ang anak, siya ay magiging angkop para sa kanyang pamilya. Iniisip ng ikapitong kapatid na babae, bukod sa ikapitong kapatid na babae, mayroon pa bang ibang babae sa mundo na napakahusay? Ang aksyon na ito ay medyo maganda. Para sa kapakanan ng pagpapalagayang loob, si Jingzi ay talagang walang pagpipilian kundi gawin ito. Tutal, nandoon lahat ang dalawa pa niyang kapatid na babae at babae. Kung hindi niya ito sinabi, baka nagselos sila pagkatapos niyang marinig iyon. Okay, you only treat your 7 sisters so good. So sino tayo? Naisip pa niya ang paraan ng pag-uusap ng dalawang babae. Bagamat si Jingzi ay kanyang nakababatang kapatid, noong huling beses na napakalapit niya sa kanya, siya ay isang maliit na bata pa, at ngayon ay bigla na lamang siyang naging gwapo at makisig na lalaki, lalo na sa kanya ang mainit at mamasa-masa na hininga ay bumulwak sa kanyang tainga, nangangati at nagiinit, na nagpapakalasing at namumula. Mabilis niyang binawi ang kanyang ulo, ngunit nakadama pa rin siya ng tamis sa kanyang puso na hindi niya naranasan sa mga taong ito, ang sinabi mo, totoo ba? Talaga? Nalinlang mo na ba ang ikapitong kapatid na babae? Nakangiting sabi ni Jingzi. Bang! Sinampal siya ni Lin Warner na hindi nasisiyahan, nagsinungaling ka lang sa akin noong nasa Yongzhou tayo. Naunawaan ka agad ni Jingzi matapos itong marinig.
Malamang na sinasadya niyang itago ang kanyang tunay na pangalan at kilala bilang Akun. Kung ang kanyang bagay ay nabunyag sa iba sa pamamagitan ng kanyang tunay na pangalan, ang dalawa ay matagal nang magkakilala. Isipin mo na lang, kung magkakilala silang dalawa sa simula, pupunta pa kaya si Jingzi sa Jingzhou mamaya? O sundan lang si Lin Warner diretso sa Jiangling, at ang trajectory na kanyang nilakbay sa paglipas ng panahon ay sasailalim sa mga pagbabago sa lupa. Ang masasabi ko lang, everything is the best arrangement. Ngumiti si Jingzi at hindi na nagpaliwanag pa. Sa oras na ito, may isang tao sa karamihan ang bumalik sa kanilang katinuan. President Jing, isinulat ba talaga ang tulang ito para kay Miss Lin, ang iyong ikapitong kapatid? Napatingin si Jingzi sa lalaki. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang lalaking ito ay isa sa 2 taong nakipag-frame kay Fatty Wei ngayon lang. Ang isa ay tinatawag na Dao Yufeng. Ito, napakasama. Si Jingzi ay nagmura sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti. Bakit, ang iyong mga tainga at mata ay hindi gumagana ng maayos? Ang tagal ko lang nasabi, ngunit hindi mo narinig. Nabulunan sandali si Feng Daoyo, ngunit mabilis siyang nakabawi at nagpatuloy sa pagtatanong, lahat ng tao dito ay isang scholar tulad ko, kaya natural mong mauunawaan ang kahulugan ng tulang ito. Ito ay malinaw na isinulat para sa magkasintahan. Bueno. Ngunit sinabi ni Pangulong Jing na kapatid mo si Miss Lin, hindi ba ito hindi etikal? Hindi lang tenga at mata ang problema mo, pati utak mo, di ba? Sa tingin mo, magiging kasing tanga mo ako para sumulat ng ganitong tula para sa kanya. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na isiniwalat ni Jingzi ang mga pagkakakilanlan ng kanyang sarili at ng kanyang 7 kapatid na babae sa harap ng mundo. Nahihirapan pa rin siya noon, ngunit ngayon ay kailangan niyang pasalamatan si Dao Yufeng. Tinulungan ng Diyos. Kaya ngumiti siya at sinabing, kapatid ko nga si Lin Warner, ngunit hindi siya kadugo, kaya naiintindihan mo ba? Oo, unawain mo. Nagmamadaling tumanggo ang lahat, sa totoo lang, kahit hindi nagtanong si Feng Daoyo ng ganoon kalabisan na tanong, nahulaan din nila na isang anak lang ang anak ni Lin Changjun, at magkaibang apelyido sina Jingzi at Lin Warner, kaya hindi sila maaaring magkapatid. Bilang karagdagan, si Jingzi ay naglakas loob na magsulat ng ganoong tahasang tula para kay Lin Warner sa publiko, kaya dapat malaman ng tanga ang relasyon ng dalawa. Pagkatapos ng lahat, ang relasyon sa pagitan ng isang mapagmahal na kapatid na babae at isang mapagmahal na nakababatang kapatid na lalaki ay hindi napapansin sa panahong ito. O ayan, may natutunan akong leksyon. Iniyuko ng kapwa The Wistfang ang kanyang mga kamay kay Jingzi na parang bigla niyang napagtanto, at pagkatapos ay umuko at umatras. Gayunpaman, may ekspresyon ng pagkatuwa sa kanyang nakababang mukha. Nag-isip ng mabuti si Jingzi. Ang kapwa The Wistfang ay katulad ni Ma Shibin. Wala siyang kakayahan, ngunit mayroon din siyang masamang intensyon. Alam niyang may gusto si Feng Mubay kay Lin Weiner, at hanggat nakumpirma ang pagkakakilanlan ni na Jingzi at Lin Weiner bilang mapagmahal na kapatid at mapagmahal na kapatid, tiyak na kapuputan ni Feng Mubay si Jingzi hanggang sa buto kung maglakas loob kang iframe ang Young Master kasama si Fatty Wei, paano kami iligtas ng Young Master ng ganoon kadali? Masayang nag-iisip ang kapwa The Wistfang, ngunit sumulyap si Jingzi sa kanya at sinabi kay Gobernador Shu, Prefect Shu, sa pagbabalik mo, pakisabi kay Master Xia na wala kang kasalanan sa nangyari ngayon. Pagkatapos ng lahat, sina Master Feng at Ma ang Young Master ay naglagay ng rice paper ni Brother Wei sa ibaba. Normal lang na hindi nakita ni Master Xia. Nang marinig ito, tumanggo si Prefect Shu at sinabing sasabihin niya kay Feng ang mga salita. Nagkatinginan ang kapwa Daoist at Ma Shibin, at nanginginig sila, na parang nakaupo sa wax. At ayaw ni Prefect Shu na manatili at panuurin si Jingzi at Lin Warner na magsawa doon, kaya nagpaalam muna siya, President Jing, congratulations sa pagkapanalo mo sa unang pwesto sa Peach Blossom Poetry Contest na ito. Ang Peach Blossom Poetry Contest na ito ay natapos na ngayon. Hindi na ako mananatili dito. Tumanggo si Jingzi at sinabing, kailangang bantayan ni Prefect Shu ang mga peking monghe na iyon. Tatanungin ko sila pagdating ng panahon. Oh, okay. Orihinal na binalak ni Shu Taisho na magsabi ng ilang salita para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang pera ay dinambong ni Jingzi. Sino ang nakakaalam na hindi pa handa si Jingzi na palayain sila matapos makita ang kanyang intensyon? At saka, kung gusto niya talagang magtanong sa kanila, hindi ba siya kasali? Sa pag-iisip nito, saglit na natakot si Prefect Shu. Habang sumasang-ayon kay Jingzi, nagsimula siyang mag-isip kung paano ito haharapin. Sa pamumuno ni Gobernador Shu, umalis din ang ibang mga iskolar at talento sa Peach Blossom Temple at naghanda na bumaba ng bundok. Pagkaraan ng ilang sandali, 4 na tao na lang ang natitira sa malaking Peach Blossom Temple. Jingzi, at ang kanyang 3 kapatid na babae. Ang isang monghe ay may dalang tubig para makakain, 2 monghe ang nagdadala ng tubig para makakain, at 3 monghe ay natural na walang tubig na makakain. Ang kasalukuyang sitwasyon ay halos ganito. Kung isang kapatid lang ang kasama ni Jingzi, sa bundok na ito, sa templong ito, sa napakaraming malarosas na bulaklak, nais ni Jingzi na subukan ang Flower War. Ngunit ngayon, huwag mag-away, tila kahit na ang normal na komunikasyon ay naging mahirap.
Bilang babae ni Jingzi, at si Qingqiu nakakakilala lang pagkatapos ng mahigit isang buwang pagkakahiwalay, marami na siyang gustong sabihin kay Jingzi, ngunit nandoon sina Lin Warner at Pei Yangxi, kaya naisip niya ito at napigilan lang. Ang parehong ay totoo para sa Lin Warner. Bagamat wala pa siyang status na babae ni Jingzi, mahigit 10 taon pa lang niyang kilala si Jingzi. Bilang karagdagan, sila ay nagkaroon ng pinakamahusay na relasyon noong sila ay mga bata. Dapat wala siyang pag-aalinlangan kay Jingzi. Nagsalita si Zi, ngunit ang dalawang kapatid na babae sa tabi niya ay tumingin sa kanya na may sabik na mga mata, at bigla niyang hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang pinakakalma ay si Pei Yangxi. Kung tutusin, nakasama niya si Jingzi ng napakaraming araw at walang mahalagang sasabihin. Sa oras na ito, tumingin siya kina Lin Warner at Qingqiu ng may labis na interes, at pagkatapos ay tumingin kay Jingzi, na may pagnanasa sa kanyang mga mata. Higit pang mga ekspresyon. Kabanata 1100 ito ang sitwasyon. Sa kritikal na sandali, nag-isip si Jingzi ng paraan para harapin ito. Kayong tatlong magkakapatid, halika rito. Pagkatapos sabihin iyon, itinulak ni Jingzi silang tatlo pasulong mula sa likuran, at nagkataong nakarating sila sa isang puno ng peach. Ang mga puno ng peach sa Peach Blossom Temple ay dapat na nakatanim sa loob ng maraming taon, at ang pinakapayat ay kasing kapal ng hita. Espesyal na pinili ni Jingzi ang pinakamakapal. Sa sobrang kapal ay hindi man lang ito may akap ng 2 tao. Sa gayong kakapal na puno, ang mga puno ay likas na may malalagang mga sanga at dahon, at mga bulaklak ng peach. Zier, anong ginagawa mo dito? Nagtataka na tanong ni Lin Warner. 2 beses tumawa si Jingzi at hindi sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang trunk ng peach tree na kasing kapal ng yakap ng 2 kamay, at sa kanya ito pinagpag ang eksenang ito ay talagang kakaiba. Nakatayo ang isang payat na binata, na ang katawan ay hindi kasing kapal ng puno, nanginginig ang puno. Logically speaking, hindi niya ito matitinag. Ngunit ang mga resulta ay medyo naiiba. Dahil siya ay pumasok sa kaharian ng isang master, ang panloob na lakas ni Jingzi ay malalim at walang kapantay ng mga ordinaryong tao. Marahan niya itong niyugyog, at ang puno ng peach na kasing kapal ng yakap ay umindayog na parang isang maliit na puno. Ang mga bulaklak ng peach sa mga puno ay nahulog na parang ulan, na parabang ang mundo ay naging kulay rosas. Si Qingqiu, Pei Yangxi at Lin Warner ay nakatayo sa ilalim ng puno. Sa loob ng ilang sandali, natatakpan sila ng mga bulaklak ng peach. Itinaas ng tatlong babae ang kanilang mga ulo at pinanood ang mga piraso ng pink na nahuhulog mula sa langit, nahuhulog sa kanilang mga ulo, nahuhulog sa kanila, at pagkatapos ay nahuhulog sa lupa. Ang paligid ay agad na naging kulay rosas na karagatan, at ang matubig na mga mata ay nagniningning sa nakakasilaw na liwanag. Noong bata pa ako, sinabi ko na gagawa ako ng isang puno ng Osmanthus rain para sa aking mga kapatid na babae. Ngayong walang mga puno ng Osmanthus, kailangan na nating gumamit ng peach blossoms. Nakangiting sabi ni Jingzi. Sa sandaling bumagsak ang peach blossoms, bumalik ang isipan ng tatlong babae sa Jingzhou maraming taon na ang nakalilipas, ang maliit na hardin na puno ng mga alaala, isang grupo ng mga bata na tumatakbo sa paligid ng puno ng Osmanthus, at 6 na maliliit na batang babae na nanginginig ang mga bulaklak ng Osmanthus para sa isang batang lalaki. Matingkad pa rin sa isip ko. Sa isang kisap mata, lumipas ang mga taon, at ang maliit na batang lalaki ay naging isang batang lalaki na kayang protektahan sila mula sa hangin at ulan, iling ang mga puno at iwiwizek ang mga bulaklak para sa kanila. Napaawang ang labi ng tatlong babae, na may kaunting liwanag ng bituin sa kanilang mga mata. Sa wakas, si Lin Warner ang bumasag sa katahimikan. Zier, sa palagay ko ay may puso ka pa rin ngunit hindi ito binibilang. Napagkasunduan namin na iling ang isang puno ng Osmanthus para sa amin bilang ulan ng Osmanthus, at ang ulan na ito ng mga bulaklak ng peach ay hindi mabibilang. Ngumiti si Jingzi, 7 tama ang kapatid ko, ngunit napakadaling yugan ang puno ng Osmanthus para umulan. Pagbalik natin sa Jingzhou, aayusin at palalawakan natin ang lumang bahay. Sa Mid-Autumn Festival ngayong taon, magagawa kong umulan ng puno ng Osmanthus para sa mga kapatid ko. Nang marinig nilang binanggit niya ang lumang bahay sa Jingzhou, lahat ng tatlong babae ay nagpakita ng pananibik, dahil talagang matagal na silang hindi nakabalik sa lumang bahay, at kahit bumalik si Qingqiu, mag-iisa siya, at para lang maging emosyonal, kaya kung talagang nais kung lahat sila ay magtitipon sa lumang bahay. At ang banayad na kapaligiran sa pagitan ng 4 na tao ay lumuwag din sa pag-ulan ng peach blossom ni Jingzi. Hindi alam ni Pei Yangxi ang sinabi niya kay Qingqiu, at tumayo si Qingqiu. Lumabas, bihira ang pumunta sa Peach Blossom Festival. Plano ni Warner na pumunta ng maaga sa umaga, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang pang-4 na kapatid na babae na biglang dumating, kaya hindi niya binalak na pumunta. Si Zier ay nagkataong nandito rin, kaya dapat kayong dalawa ay mamasyal sa bundok. Okay. Third sister, nasaan kayo at ang pang-4 na kapatid na babae? Matalino si Lin Warner at naiintindihan niya ang mabubuting hangarin ni Qingqiu, na para lamang magkaroon ng pagkakataon para sa kanya at ni Jingzi na mapag-isa, kaya nagtanong siya habang inililipat. Hinawakan ni Qingqiu ang kamay ni Pei Yangxi at ngumiti, pumunta si Yangxi sa Qingyan Gate para hanapin ako. Plano niyang tumira doon.
Pero pumunta rin doon si Warner, kaya hindi mo siya tinulungang maglinis ng bahay o sumaludo sa kanya. Sinamantala ko ang oras para alagaan siya. Pumunta si Yunshi sa Chingyang Gate para manirahan. Hindi na nagtanong pa si Lin Warner dahil marami talaga siyang gustong sabihin kay Jingzi, at pinanood niya ang dalawa na bumaba ng bundok habang nasa isip ang kanyang dalawang kapatid na babae. Pagkaalis ng dalawang babae, natural na kinuha ni Lin Weiner ang kamay ni Jingzi kumpara sa ibang mga kapatid na babae, tila mas natural at mas malapit ang relasyon ni Lin Weiner kay Jingzi, at tila hindi sila naging walang pakialam dahil lang sa unang pagkakataon na nagkita sila sa loob ng maraming taon. Ay twist. Ito ay maliwanag, una dahil ganito ang personalidad ni Lin Weiner, at pangalawa, noong bata pa siya, si Lin Weiner ang pinakamalapit kay Jingzi, napakalapit na kahit na ang ibang mga kapatid na babae ay nagseselos, hindi sila magseselos kay Lin Weiner, maliban na lamang dahil siya ay maganda, at ang pinakamahalaga ay siya ang pinakakapareho ng edad kay Jingzi. Araw-araw silang magkasama at tila walang katapusang mga bagay na dapat pag-usapan. Ang dalawa sa kanila na magkasama ay tila natural sa iba pang mga kapatid na babae. Kung sina Jingzi at Liu Jinghong ay childhood sweethearts, kung gayon sila ni Lin Warner ay mas malapit pa sa childhood sweethearts. Sinakop ng dalawang babae ang halos kalahati ng pagkabata ni Jingzi. Maaaring ito ang dahilan kung bakit handa sina Chinkyu at Kei Yangxi na umalis at ipaubaya ang kanilang oras kay Lin Warner. Dahil, siya ay talagang sulit. Zier, talagang sinasadya mo ang sinasabi mo. Hinawakan ni Lin Warner ang kamay ni Jingzi gamit ang isang kamay, at hinawakan ang mukha ni Jingzi ng buong pagmamahal at matalik sa kabilang kamay. Naisip ni Jingzi na siya ay nagsasalita tungkol sa Peach Blossom Rain at nakangiting sinabi, dapat alam na alam ito ng seventh sister. Tinupad ko ang aking salita mula pa noong bata ako, ngunit sinabi rin ni seventh sister na hindi mabibilang ang Peach Blossom Rain ngayon. Pagbalik ko sa Beijing, kung may ulan ng matamis na osmanthus sa estado, iyon ang ibig sabihin ng iyong sinasabi. Sinulyapan siya ni Lin Warner at nakangiting sinabi, hindi ako nagsasalita tungkol sa ulan ng mga bulaklak ng peach. Hindi ito ang ulan ng mga bulaklak ng peach. Medyo nagulat si Jingzi, kung gayon. Ano ang problema? Ayan na. Sa puntong ito, huminto si Lin Warner, bahagyang namula ang kanyang pisngi, sabi mo gusto mong maging asawa mo ang lahat ng kapatid mo. Ibinuka ni Jingzi ang kanyang bibig, ngunit hindi. Magsalita ka. Sumunod, sinabi ni Lin Warner, nabalitaan ko mula kay third sister na parehong naging asawa mo na ang second sister at fifth sister. At sixth sister, sinusulatan niya ako kamakailan, at talagang nagpapakita siya tungkol dito. Pagkatapos ng maraming taon, tila naunahan niya ako sa isang bagay. Dahil noong bata pa sila, sina Lin Weiner at Jingzi ang may pinakamagandang relasyon, at hindi napigilan ng iba pang mga kapatid na babae kahit na nagseselo sila. Kahit na sina Jo Zikyong at Lin Weiner ang may pinakamagandang relasyon, nagkaroon din sila ng tunggalian. Ang kahulugan ng nahuli ni Jo Zikyong si Jingzi bago si Lin Weiner, kaya natural na gusto niyang magpakitang gilas. Malapit nang umapaw ang Versailles sa sulat, na talagang ikinagalit at ikinatawa ni Lin Weiner. Gayunpaman, si Jo Zikyong ay nasa malayo sa Roshao, at hindi ito makita o mahahawakan ni Lin Weiner. Maaari akong humingi ng kumpirmasyon kay Jingzi. Napakamot ng ulo si Jingzi at nakangiting sinabi, well, totoo. Ngunit agad siyang nagtanong, ikapitong kapatid na babae, ito ba ang sinabi sa iyo ng ikatlong kapatid na babae? Tumango si Lin Weiner. Kung gayon ang pangatlong kapatid na babae ay hindi sinabi sa iyo ang tungkol sa kanyang sarili. At ang pang-apat na kapatid na babae. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Lin Warner, at sinabi niya na may mukhang hindi makapaniwala sa kanyang mukha, hindi mo ba sasabihin na ang pangatlong kapatid na babae at ang pang-apat na kapatid na babae? Ang pang-apat na kapatid na babae ay naging asawa mo, tama ba? Ikinalat ni Jingzi ang kanyang mga kamay at nagpahayag ng kawalan ng kakayahan, bagaman medyo nahihiya ako, ganoon talaga iyon, at iyon ang sitwasyon. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notifications bell.